Mr. Silent Channel. Kabanata 511 hanggang 520. Sa simula ng pag-aaral ng Mecha Control, lahat ay ang pinakapangunahing mga kontrol, ngunit ito ay napakahalaga. Sa pisikal na fitness ni Tang Wulan, tumagal ng 2 klase upang mahanap ang balanse ng mecha. Gaya nga ng sinabi ni Teacher Duan, dapat mo munang ipadama sa iyong sarili na ikaw ay naging 10 metro ang taas, at pagkatapos ay hanapin ang balanseng iyon. Siya lang din ang estudyanteng hindi bumagsak sa unang practice class. Ang pagkontrol sa mecha ay tiyak na isang individual na gawain. Kapag ang mecha ay kontrolado, kahit na ang pag-igting ng mga kalamnan ay makakaapekto sa kontrol ng mecha. Sa makatuwid, ang bawat banayad na paggalaw ng katawan ay dapat na kontrolado ng tumpak upang maging masunurin ang mecha. Halimbawa, kapag ang mga kalamnan ng braso ay humihigpit, ang pangibabaw na baluti ng mecha ay mabilis na magsasara. Kung ito ay nilagyan ng sandata, ang aksyon na ito ay maaaring iakma pa sa soul-guided ray firing sa pamamagitan ng programa. Ang kontrol ng mecha ay talagang ang kontrol ng bawat detalye ng kanilang katawan ng mecha division. Sa pamamagitan lamang ng mahusay na paggawa nito mas makokontrol natin ang mecha. Okay, malapit na ang practical class ngayon. Sa wakas, sino ang magpapakita ng medyo komplikadong mga galaw para sa atin? Magagawa mo ito ayon sa iyong kagustuhan. Ang boses ni Teacher Duan ay nanggaling sa communicator. Kinokontrol ni Tang Wulan ang kanyang mecha at tumalon sa pwesto. Teacher Duan, gusto kong subukan ito. Okay, dumating ka. Kinokontrol ni Duan Shang ang kanyang mecha upang umatras, na iniwan ang gitnang espasyo ng larangan ng pagsubok. Siya ay lubos na nasisiyahan sa Tang Wulan bilang monitor. Pagkatapos magturo ng mga praktikal na klase ng mecha sa napakaraming taon, si Tang Wulan ang unang lumahok sa mga praktikal na klase ng mecha bilang monitor. Sa pangkalahatan, ang mga monitor ng halos lahat ng mga klase sa panlabas na patio ay maaaring makapasok sa panloob na patio sa hinaharap. Sa makatuwid, ang karamihan sa kanilang enerhiya ay inilalagay sa paggawa ng sandata ng labanan at paglilinang sa sarili. Si Tang Wulan ay nagpakita ng napakataas na sigasig para sa mga mecha, at siya ay talagang napakatalino. Sa napakahusay na pisikal na kakayahan at mabilis na pag-unlad, ito ang pinakakasya siya sa mga estudyanteng itinuro sa kanya ni Duan Shang. Hanggang ngayon, 3 mecha practical classes pa lang ang naadalhan niya, pero si Tang Wulan ay basically mastered ang ilan sa mga skill ng mecha balance at mecha control. Sa rate na ito, dapat niyang makamit ang hindi bababa sa isang akademikong taon. Yellow level mecha ang level. 1 taon na lang. Ito ay isang napakakahangahangang tagumpay. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang paa at kinokontrol ang kanyang mecha para dahan-daang maglakad papunta sa gitna ng field. Pinagmamasdan lamang ang pag-usad ng kanyang mecha, hindi napigilan ni Duan Shang na tumanggaw ng palihim, napakahusay, ang kontrol ng balanse ay napakahusay. Lumakad si Tang Wulan sa gitna at tumayo, huminga ng malalim, pinakalma ang sarili hanggat maaari, naabot ang pagkakaiba-iba ng espiritual na kapangyarihan ng Linghai Realm, at pinahintulutan ang kanyang perception na masakop ang buong mecha. Blending into one, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya sa puso niya. Itinaas ang kanyang mga braso, sinipa ang kanyang mga binti, binawi, isa-isa ang mga pangunahing paggalaw, hindi siya mabilis, ngunit siya ay napakaseryoso at matatag. Ang bawat aksyon ay ginagawa na napaka-standard. Ang mga paggalaw na ito ay hindi mahirap, ngunit ang mahalagang bagay ay, bilang isang baguhan, ang pamantayan para sa pagkumpleto ng mga pangunahing paggalaw ay nagpakita na ng pagpapabuti ng mga praktikal na aralin. Matapos gawin ang lahat ng mga pangunahing paggalaw, ang bilis ng puting mecha na kinokontrol ni Tang Wulan ay biglang naging masaya. Ang kaliwang paa ay kumuha ng kalahating hakbang sa kaliwa, ang katawan ay umikot ng husto, at ang kanang paa ay umatras, gumawa ng isang kahangahangang maliit na hakbang. Bahagyang nawala ng balanse ang mecha at gumalaw ng kaunti, ngunit mabilis na napaatras sa ilalim ng kontrol ni Tang Wulan. Patuloy siyang gumamit ng maliliit na hakbang, at nagsimula siyang maglakad sa gitna ng larangan ng pagsubok. Ito ay mas mabilis kaysa sa mga nakaraang pangunahing paggalaw, ngunit hindi partikular na mabilis, ngunit ang mga maliliit na hakbang na iyon ay ginawa ang mga paggalaw ng mecha na maging matatas, nang walang anumang pagbara. Ito ay bahagyang ipinikit ni Duan Shang ang kanyang mga mata, at puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ang mga galaw ni Tang Wulan ay hindi komplikado, ang mga ito ay mukhang napakasimple, ngunit naramdaman nila na ang mga ito ay isang uri ng paggalaw na angkop lalo na para sa pag-iwas. Ang pinakamalaking tampok ng kanyang footwork ay walang regularidad. Kung walang regularidad, hindi madaling mahuli ng kaaway. Hindi masama. Ito ay isang uri ng non-direct anal footwork. Bagamat medyo maalog pa ito, hindi madali para sa isang baguhan na gawin ito. Simpleng isang henyo ng mecha manipulation. Si Tang Wulan mismo ay nalubog sa kontrol ng mecha, at ang kinuha niya ngayon ay isang pinasimpleng bersyon ng Ghost Trail.
Sa kanyang kahusayan sa mecha, imposibleng ganap na mapagtanto ang paggalaw ng multo, at ang laki ng mecha ay masyadong malaki, ang mga kasukasuan ay hindi maihahambing sa mga tunay na kasukasuan ng katawan ng tao, at ang ilang mga espesyal na kasanayan sa paggalaw ng multo ay hindi magagamit. Out! Ganun pa man, kitang-kita niya ang pagiging pamilyar sa pagitan niya at ng mecha sa ilalim ng paggalaw ng kanyang footwork. Pagkaraan ng ilang sandali, ang iyong sariling mecha ay maaaring gawin. Mukhang kailangan pang magsanay ng control nitong mecha. Kung magsasanay ka pa, natural kang magiging bihasa. Ang mech ay ang pinakamataas na produkto ng modernong teknolohiya, at ang battle armor ay produkto ng pagsasanib ng Soul Master at modernong teknolohiya. Magkaiba ang dalawa at may kanya-kanyang landas. Gustong-gusto na ni Tang Wulan ang mga mecha mula pa noong bata pa siya, at nang naisip niya na kaya niyang magkaroon ng sarili niyang mecha, paanong hindi siya masasabik sa kanyang puso. Pagkatapos ng pagtatanghal, pinuri ni Duan siyang si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Gabi na nang umalis ako sa mecha throwing ground. Babalik na sana si Tang Wulan para maligo, at pagkatapos ay patuloy na magsanay ng soul power sa kanyang eksklusibong lugar. Pero may nakita akong hindi inaasahang tao sa work-study dormitory. Hindi matangkad, na may maamong ngiti sa kanyang mukha, hinihintay siya ni Guo Xiaoshu sa dormitoryo ni Tang Wulan. Hello! Hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang itatawag sa lalaking nasa harapan niya. Ngumiti si Guo Xiaoshu at sinabing, sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya. Si Guo Xiaoshu ay isang senior sa Tang Sect, at si Tang Wulan ay tuwang-tuwa. Siya ay may pakiramdam na kabilang sa Tang Sect. Ang Zuanchen skill ni Tang Sect ang nagpabili sa kanyang pagunlad sa lakas bago siya tuluyang na-admit sa Shrek Academy. Alam ni Tang Wulan ang tungkol sa pagsasanay ni XEXE kasama si Tang Sect Mintang Hall Master Liang Xiaoyo. Hindi kaya nahanap ng Tang Sect ang kanyang sarili upang sanayin ang kanyang sarili. Ang lalaking nasa harapan ko ay nagbigay sa aking sarili ng napakalakas at hindi maarak na pakiramdam. Nang maglakad siya papunta sa kakahuyan, huminto si Guo Xiaoshu at nagsabi, Hello Wulan, kinakausap kita sa ngalan ng Tang Sect. Lumiit ang ngiti niya at naging seryoso. Sabihin mo na. Matigas na tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Guo Xiaoshu, interesado ka bang sumali sa Tangmen Inner Hall, Daohan Hall? Fighting Soul Hall. Hindi talaga naiintindihan ni Tang Wulan ang panloob na bulwagan ng Tang Sect. Tumango si Guo Xiaoshu, ang Hall of Soul Fighting ay ang pangunahing bulwagan ng Tang Sect. Ito ay masasabing isang lugar para sa Tang Sect upang sanayin ang mga nangungunang talento sa hinaharap. Kasabay nito, ang Soul Fighting Hall ay inaasikaso din ng ilan sa pinakamahalaga at mahirap na gawain ng Tang Sect. Ang pagsali sa Hall of Fighting Souls. Ngunit ikaw ay malamang na makaharap sa parehong paraan sa Hall of Fighting Souls. Fighting Souls, makakatanggap ka ng buong suporta mula sa Tang Sect para mapabuti ang iyong sarili. Nalaman namin sa pamamagitan ng obserbasyon na mayroon kang napakatibay na pundasyon, mahusay na talento, at napakabihirang chi at blood spirit ring. Pagkatapos ng rekomendasyon ni Wu Changkong, nagpa siya kaming i-absorb ka sa Hall of Souls. Ikaw na ang bahala. May 3 bulwagan sa Tangmen, Daohan Hall, Law Enforcement Hall, at Worship Hall. Matagal nang narinig ito ni Tang Wulan. Ngunit hindi lubos na malinaw kung ano ang pananagutan ng 3 bulwagan sa loob. Naiintindihan ito ng Law Enforcement Hall, at responsable para sa panloob na pagpapatupad ng batas ng Tang Sect, pagwawasto ng mga pagkakamali ng miyembro at iba pa. Ang bulwagan ng pagsamba ay dapat na isang malakas na tao na may tiyak na antas ng paglilinang bago sila makapasok sa bulwagan ng pagsamba. Si Duhuntang lang ang pinakamahirap intindihin. Manager Guo, maaari mo bang sabihin sa akin ng detalyado ang sitwasyon ng Duhuntang? Tanong ni Tang Wulan. Mahigpit na sinabi ni Guo Xiaoshu, masasabi ko lang sa iyo na ang Soul Fighting Hall ay ang tunay na core ng Tang Sect, ngunit dahil sa maraming lihim na kasangkot, hindi ko masasabi sa iyo ang maraming bagay bago ka talaga sumali sa Soul Fighting Hall. Kaya ko ang sinasabi ko sa iyo ay maraming bagay sa mundong ito na hindi patas, at maraming mga kasamaan, at napakaraming mga bagay na nakatago sa ating federation. Ang Fighting Hall ay nakikitungo sa mga bagay na ito, hindi namin ini-advertise ang katarungan, ngunit pinananatili namin ang mahina at inaalis ang kasamaan. Halimbawa, ang pinakamalaking kaaway ng aming Soul Fighting Hall ay ang masamang espiritong nakilala mo. Nang marinig niyang binanggit niya ang 3 salitang Evil Soul Master, agad na nagdilim ang mga mata ni Tang Wulan. Sa wakas ay nabawi ni Moulan ang kanyang buhay. Pero may mga sekwela pa raw, at hindi na siya pwedeng maging konduktor ng tren. Ngayon siya ay nakikibahagi sa ilang gawaing clerical sa Tiandao City Administration Hall. Bagamat binigyan siya ng Federation ng maraming mga parangal, ang ilan sa mga pinsalang dinanas niya ay hindi na mababawi. Itinuturing ng Evil Soul Master ang buhay ng tao bilang isang kinakailangan, at nakita niya ito sa sarili niyang mga mata. Okay, willing akong sumali. Gumawa ng desisyon si Tang Wulan pagkatapos pag-isipan ito ng ilang sandali. Ang kasaysayan ng Tang Sect ay nakatakdang maging isang masamang institusyon. Mula sa murang edad, narinig na ni Tang Wulan ang maraming alamat tungkol sa Tang Sect.
Ito ang ugat ng kanyang pagpayag na sumali sa Tang Sect. Ang simpleng paliwanag ni Guo Xiaoxiu tungkol sa Tang Sect ay naging sanhi ng malabo na paglilinaw ni Tang Wulan sa kanyang mga layunin sa hinaharap. Kaya naman, nagpasya siyang sumali. Bahagyang ngumiti si Guo Xiaoxiu, maligayang pagdating sa pagsali. Ngayong napagpasyahan mong sumali, may masasabi ako sa iyo tungkol sa duhuntang. Ang aming duhuntang ay hindi nauuri ayon sa pangkalahatang Tang Sect. Ang mga miyembro ng duhuntang ay tinatawag na fighters. Mayroong 4 na antas, White Fighter, Yellow Fighter, Purple Fighter at Black Fighter. Sa kasalukuyan, mayroon kayong halos 200 fighting hall na direktang may katayuan sa Seoul na bagong fighting hall ng isang White Fighter. Dahil ang mga manlalaban ay nasa para sa mga natitirang kontribusyon na ginawa ng Tang Sect, bawat manlalaban ay maaaring makatanggap ng mga pangunahing kontribusyon na puntos bawat buwan. At the same time, the Fighting Spirit Hall fighter can enjoy some powers that other halls have to remind you that in the process of performing the task, it is likely to encounter danger. Kahit hindi makumplito ang task, kailangan mong gamitin ang sarili mong kaligtasan mahalaga. I suggest you stay in the future, every time you complete a task, you put it on time vacation. Mabuti. Sumang-ayon si Tang Wulan. Sumama ka sa akin at pumunta sa headquarters para magparehistro. Sinundan ni Tang Wulan si Guo Xiaoxiu sa punong tanggapan ng Tangmen Shrek City. Sa pamumuno ni Guo Xiaoxiu, nakarating siya sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan noon. Pagkatapos ng level by level na inspection, pumasok siya sa isang underground area. Ito ang kagamitan ng iyong manlalaban. Tandaan, ang ating mga manlalaban sa Hall of Souls ay nabubuhay sa dilim, at ang mundo sa labas ay hindi tayo kilala. Kaya, tuwing gagawa ka ng mga gawain, subukang itago ang iyong sarili hanggat maaari. Pagkakakilanlan. Upang maiwasang magantihan ng mga puwersang palaban. Inabot ni Guo Xiaoxiu si Tang Wulan ng isang tray. May mga bagay na nasa tray. Isang puting suit na gawa sa hindi kilalang material, mukhang medyo retro, na may cool na metal na texture at walang mga pattern dito. Sa labas ng puting suit, may puting kapa at puting metal na maskara, na tanging mga mata lang ang nakalabas. Kapag suot mo ito, kahit na ang mga taong malapit sa iyo ay maaaring hindi makilala ang iyong tunay na hitsura. Isang token, kasing puti ng jade, na gawa sa hindi kilalang material, na may kakaibang pagbabago sa enerhiya sa loob. Ito ay isang white level na fighter badge. Madadala mo ito sa mga ordinaryong oras. Gamit ang fighter badge, maaari kang tumawag para sa tulong kahit saan. Kapag pinindot mo ang button sa itaas, sinumang miyembro ng Fighting Spirit Hall sa loob ng radius na 100 kilometro ay makakatanggap ng signal at nagmamadaling iligtas ka sa lalong madaling panahon. Ang mga miyembro ng Tang Sect na nasa taas ng level ng Inner Hall Manager ay makakatanggap ka rin ng signal ng ibang tao sa iyong distress. Mga senyales ng pagkabalisa. Kapag natanggap mo ang senyales, anuman ang iyong ginagawa, dapat kang magmadali upang iligtas ang iyong mga kasosyo sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko. Tumango si Tang Wulan. Hindi mo inaasahang sumali sa Fighting Spirit Hall. Dahil bata ka pa, hindi ka nahihilingin na gawin ang anumang mga gawain. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magsikap na pagbutihin ang iyong sarili. Upang umasenso mula sa isang white level fighter patungo sa isang yellow level fighter, kailangan mong ma-promote sa isang one-word battle armor master at kumpletuhin ang hindi bababa sa 10 gawain bago ka maka-advance. Sa iba't ibang mga antas ng kontribusyon ay maaaring makumplito. Iba't ibang mga antas ng kontribusyon ang magbibigay ng iba't ibang oras. Iba rin ang suportang makukuha mo mula sa Tang Sect. Hindi napigilan ni Tang Wulan na magtanong, Manager Guo, malaki ba ang tiwala mo sa akin? Gusto mo bang sumali ako sa Fighting Spirit Hall nang walang anumang assessment? Kung ang isang organisasyon ay hindi sapat na mahigpit, malamang na magkakaroon ng mga problema. Bahagyang ngumiti si Guo Xiaoxiu, ako ang General Manager ng Tang Sect Shrek Headquarters, at din ang pinuno ng Fighting Soul Hall. Mula sa araw na pumasok ka sa Tang Sect, nagsimula na ang iyong assessment. Pinagsama-sama na namin ang lahat ng assessment item, at pagkatapos ng napakaraming taon ng evaluation, napagpasyahan naming tanggapin ka sa Fighting Soul Hall. Kita mo, hindi pa sila kwalipikadong mag-partner sa Fighting Soul Hall. At ang tunay na bonus para sa iyo ay hindi ang pag-unlad ng iyong personal na lakas, ngunit ang iyong pagganap ng 2 beses mong isinakripisyo ang iyong sarili para sa iba at hindi kailanman umatras sa harap ng isang malakas na kaaway. Ikaw ay sapat na mabuti. Nagulat si Tang Wulan. Hindi niya inaasahan na alam ng Tang Sect ang lahat ng kanyang kilos. Halika, dadalhin kita upang maranasan ang mga espesyal na mapagkukunan na taglay ng ating Fighting Spirit Hall. Dinala ni Guo Xiaoxiu si Tang Wulan sa isang silid sa loob. Sarado ang kwarto at unti-unting lumubog. Ito ay talagang isang malaking elevator na may lawak ng isang silid. Huminto ang elevator at may lumabas na corridor. Naglakad si Guo Xiaoxiu sa unahan, pinangunahan si Tang Wulan sa pinakaloob. Isang gate ang bumungad sa kanilang harapan. Ang tarangkahan ay parang gawa sa tansu na may maraming mahiwagang pattern. Sa research ng Space Science and Technology, ang Spirit Spreading Pagoda at ang Federation ay may kanya-kanyang katangian.
At ang ating Tang sect ay mayroon ding sariling eksklusibong resulta ng pananaliksik sa kalawakan. Pagkatapos mong pumasok, maaari kang tumingin sa loob at hanapin ang mga lugar na kailangan mo. Magkakaroon ng electronics ang tono ay nagpapaalala sa iyo ng oras upang lumabas. Pagdating ng oras, natural na makakaalis ka. Tinatayang 12 oras. 12 oras. Kinalkala ni Tang Wulan sa kanyang puso, makalipas ang 12 oras, maaga pa bukas ng umaga, at hindi nito naantala ang klase. Mabuti. Hindi ipinaliwanag sa kanya ni Guo Xiaoshuo kung anong lugar iyon, at pumasok si Tang Wulan. Napakabigat ng malaking metal na pinto. Nang bumukas ang metal na pinto, mayroon pa ring portal na kumikislap sa likod nito, isang portal na kumikislap na may kakaibang sinag ng liwanag, at sa itaas ng portal, mayroong 3 malalaking character, Dao Soul Hall. Oo naman, ang lugar na ito ay eksklusibo sa duhuntang. Huminga ng malalim, inaayos ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan, nang may kaunting pag-iingat, pumasok si Tang Wulan sa pangalawang pinto. Sa isang iglap, umiikot ang mundo, lahat ng nasa paligid ay tila naging ilusyon, lahat ay iba. Umikot ang liwanag at anino sa paligid niya, at dahil sa matinding pagkahilo, ang dagat ng espiritu ni Tang Wulan ay nagkaroon ng malakas na pagpapasigla. Sa kabutihang palad, ang oras na ito ay hindi nagtagal. Sa isang kislap ng liwanag, nagpakita na siya sa isang espasyo. Tunnel pa rin ito, at parang walang pinagkaiba ang tunnel na ito sa dati. Lumingon siya at tumingin sa pintong kakapasok lang niya. Ang portal ay tahimik na nagsara, sa wakas ay naging isang maliit na liwanag, at nawala. Hindi pa ako kumakain ngayong gabi. Ito ang unang naisip ni Tang Wulan sa oras na ito. Kalimutan mo na, kung darating ka, ligtas ka, isang gabi ka lang magutom. Ang mala-cellar na corridor na ito ay halos 5 metro ang lapad, at may ilang mga portal sa magkabilang gilid. Pumasok si Tang Wulan, at ang unang portal sa kaliwa ay nagsabi, Heroes Palace. Hall of Heroes. Hindi ba ito ang lugar kung saan mo sinubukan noong sumali ka sa Tang sect? Maaari ka bang pumasok sa Hall of Heroes mula rito? Si Tang Wulan ay hindi sabik na pumasok, ngunit nagpatuloy sa paglalakad pabalik. Sa likod, isa-isa niyang nakita ang mga pamilyar na pangalan. Design Room, Manufacturing Room, Forging Room, Mecha Practice Room, Battle Armor Fusion Room. Plant Soul Master Training Room. May mga karatula sa bawat portal. Ito ba ay isang panloob na lugar na ginagamit ng Tang sect para sa paglilinang? Hindi ko alam ang pagkakaiba ng mga lugar na ito kumpara sa Shrek Academy. Habang iniisip ito, pinili muna ni Tang Wulan ang Plant Soul Master Training Room, at nang dumating siya dito sa unang pagkakataon, nagpa siya siyang maging mas konserbatibo. Natigilan si Tang Wulan nang pumasok siya sa Cultivation Room ng Plant Spirit Master. Kwarto ba ito? Hindi, pagkaraang itulak ang pinto, nakita niyang naglalakad siya papunta sa isang malaking kagubatan, isang malaki at masukal na kagubatan. Walang kalsada sa kagubatan, tanging matatayog na puno at hindi mabilang na masaganang halaman. Ang mayamang hininga ng buhay, tila ang paghinga lamang ay maaaring magpapataas ng sigla ng mga tao. Ang mga tunog ng mga insekto at ibon ay naririnig, lahat ay totoo. Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at bigla niyang naramdaman kung ano ang hitsura ng lugar na ito, tulad ng platform ng pag-akyat ng Spirit Spreading Pagoda. Ang Ascension Platform ay isang simulation ng Stardao Great Forest, narito rin ba ito? Ang pagkakaiba sa Shenglengtai ay ang hininga ng buhay dito ay mas mayaman, at ang mga halaman ay mas malago. Kahit na ang eksklusibong silid ng pagsasanay ng Shrek Academy ay maganda, ngunit sa mga tuntunin ng kayamanan ng aura ng buhay, higit sa lahat ito ay isang katlo lamang ng lugar na ito. Kung mapapatuloy ang paglilinang dito, tiyak na magkakaroon ng multiplier effect. Huwag manggahas na pabayaan, umupo si Tang Wulan na naka-cross-legged sa unang pagkakataon at inilagay ang kanyang sarili sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ayaw niyang bitawan ang ganoong magandang pagkakataon. Pagsasara, pag-concentrate. Ang naramdaman niya ay ang hininga ng buhay ng mga nakapaligid na nilalang, at sa lalong madaling panahon, siya mismo ay naghalo sa hininga ng buhay na ito at pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ang oras ay palaging mabilis na lumilipad sa panahon ng pagmumuni-muni. Biglang, tila may dumampi sa dilim, at hindi na mamalayan ni Tang Wulan ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makitang wala na siya sa kagubatan kung saan siya nagtanim noon, ngunit nakarating na siya sa lugar kung saan kakapasok niya pa lang sa Space World ng Soul Fighting Hall, at ang liwanag na pinto pagdating niya ay bumukas na sa harapan niya. Ibig sabihin oras na. Biglang naintindihan ni Tang Wulan. Sa oras na ito, nakaramdam lang siya ng kaginhawaan, ang kanyang espiritong kapangyarihan sa kanyang katawan ay may kapansin-pansing pagtaas, na hindi bababa sa 2 beses na mas mataas kaysa sa eksklusibong lugar ng pagsasanay sa akademya, at ang kanyang sariling dugo at aura ay tila naging mas dalisay, chi at dugo. Ang kapangyarihan ay tila naging mas at mas malakas. Ito ba ang epekto ng pagpapabinyag sa hininga ng buhay? Magandang lugar. Lihim na hinangaan ni Tang Wulan. Ang Tang sect ay karapat-dapat na maging isang sekta na umiral sa loob ng 20,000 taon. Pagpasok sa Light Gate, nagbago ang mga mata ni Tang Wulan sa harapan, at pagkatapos magdusa ng panibagong vertigo, pumunta siya sa orihinal na Bronze Gate.
Naroon na si Guo Xiaoshu na naghihintay sa kanya, napangiti siya nang makita siyang lumabas. Ano ang pakiramdam mo? Tanong ni Guo Xiaoshu. Bulalas ni Tang Wulan, napakaganda. Ang pakiramdam ng pagsasanay dito ay napakasarap. Kung patuloy akong magsasanay sa plant-based Soul Master Training Room na iyon, halos sigurado ako na maaabot ko ang level 40 Soul Power sa loob ng isang taon. Bahagyang ngumiti si Guo Xiaoshu at sinabing, sa totoo lang, sayang ang pagpiling magsanay ng Soul Power kung magsanay ka rito. Basura. Bakit? Tanong ni Tang Wulan. Malalaman mo kapag sumama ka sa akin. Nag-walk out si Guo Xiaoshu kasama si Tang Wulan. Nakalabas na silang dalawa sa Tang Sect sa pagkakataong ito, at madilim pa rin ang langit sa labas. Hindi pa maliwanag. Saka dapat wala pang 12 hours ang practice ko. Tanong ni Tang Wulan. Ngumiti si Guo Xiaoshu at umiling, sa duhuntang space, nag-practice ka ng 12 oras. Gayunpaman, sa labas ng mundo, 1 oras lang ang lumipas. Napatulala si Tang Wulan, kahit papaano ay hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Guo Xiaoshu. Ang espasyo ng Fighting Spirit Hall ay hindi lamang espasyo, kundi pati na rin ang oras. Doon, bumagal ang daloy ng oras, at magkakaroon ng ilang pagbabago sa mga katangian ng buhay ng mga tao. Ang oras ay humigit kumulang 1 hanggang alas 12. Sa madaling salita, nililinang mo ito. 12 oras, sa katunayan, 1 oras na lang ang lumipas sa labas ng mundo. Samahan ka para gamitin ang 12 oras na ito para magsanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa susunod, magsanay ka pa. Huwag maging dalisay medyo pag-aaksaya ng oras upang linangin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Nanlaki ang mga mata ni Tang Wulan habang nakikinig sa kanya. Ito. Ano ang sitwasyon? Nagbabago ang rate ng daloy ng oras. Ang 1 oras ay katumbas ng 12 oras. Ito ay simpleng hindi maisip. Si Tang Wulan ay puno ng pagkabigla sa oras na ito. Gaya ng sinabi ni Guo Xiaoshu, kung gumugugol siya ng mas maraming oras sa paglinang ng mga kasanayang iyon, mas marami siyang magagawa. Bumilis ang pintig ng kanyang puso, Hall Master, hindi ba't kung nag-cultivate ka doon, ang 1 taon ng cultivation ay katumbas ng 12 taon ng outside cultivation. Ngumiti si Guo Xiaoshu, umiling, at sinabi, hindi ito makalkala ng ganoon. Dahil sa partikularidad ng espasyong iyon, kung papasok ka sa espasyo ng masyadong mahaba, ito ay maaasimilasyon ng oras at espasyo doon, at kung ang mga vital sign ay magbago ng sobra, hindi mo magagawa. Ito ay nabaligtad. Kapag ang iyong mga vital sign ay tumugma sa mga katangian ng mundong iyon, pagkatapos ay tataas ang iyong pagtanda pagkatapos ng iyong mundo. Kalkulasyon, ang pinakamatagal na oras para sa bawat tao na pumasok ng 1 beses ay 12 oras. Bumantong hininga si Tang Wulan, ganito pala, sabi ko, kung maaari kang manatili doon ng mahabang panahon, ito ay masyadong masama para sa langit. Ngumiti si Guo Xiaoshu at sinabing, sa iyong edad, napakaraming bagay ang kailangan mong matutunan, at hindi maiiwasang aabutin nito ang lahat ng iyong oras. At ang pakinabang ng ating Soul Fighting Hall ay na maaari itong magbigay sa iyo ng 11 oras ng paglilinang bawat linggo. Ang oras, at ang ating mga kondisyon sa paglilinang ay napakaganda dito. Mayroon kaming pinakamahusay na lugar ng paglilinang. Kaya, sa isang pagkakataon, piliin mo ang iyong sariling oras sa bawat kontinente. Darating. Ang kapakanang ito ay kamangha-mangha. Bulalas ni Tang Wulan mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi ko inaasahan na ang ating Tang Sect ay may napakalakas na kontrol sa espasyo at oras. Sinabi ni Guo Xiaoshu, ngunit ang lahat ng ito ay mga panlabas na puwersa. Kung gusto mong maging mas malakas, kailangan mo pa ring umasa sa iyong sarili. Ang iyong kasalukuyang ruta ng paglilinang ay napakahusay, ngunit ang iyong sariling pagpapabuti at mga pagbabago sa linya ng dugo ay nasa kasaysayan ng mga masters ng kaluluwa sa mainland. Walang record. Kailangan mong maging mas maingat sa proseso ng paglilinang, at maaari kang magtanong sa akin ng anumang mga tanong na hindi mo maintindihan. Oo, salamat Hall Master. Magalang na sabi ni Tang Wulan. Go! Bumalik ka sa susunod na linggo. Tungkol sa iyong pagiging Fighter of Souls, mangyaring panatilihin itong confidential. Hindi mo kailangang magmadali upang tapusin ang iyong misyon. Pag-uusapan mo ito kapag natapos na ang iyong 2 taon ng paaralan at sa panahon ng iyong bakasyon. Mabuti. Sa 11 oras ng cultivation bawat linggo at ang pinakamahusay na lugar ng pagsasanay, ang puso ni Tang Wulan ay naging mainit. Oo. Pakiramdam niya ay wala siyang sapat na oras ngayon, lalo na pagkatapos magdesisyong matutunan kung paano kontrolin ang mecha. Mayroon ding maraming mga kasanayan sa kontrol ng mecha, at nangangailangan ng mahabang oras upang magsanay. Si Tang Wulan ay nahihirapan pa rin noon, gaano karaming oras ang ailalaan sa mecha training bawat linggo mula ngayon. Bilang karagdagan sa nakapirming klase ng pagsasanay sa mecha, kailangan mo bang magdagdag ng ilang karagdagang oras ng pagsasanay? Gayunpaman, kailangan pa rin niyang magsanay ng aktwal na labanan, pagpapanday, at kapangyarihan ng kaluluwa. Ang bawat item ay tumatagal ng oras. Kung paano maglaan ng oras ay naging mahirap na problemang kinakaharap niya. At ngayon, sa mga 11 oras na ito, ang solusyon sa problema ay magiging mas madali. Ang mech training,
forging, at aktwal na combat training ay maaaring ilagay lahat sa Fighting Spirit Hall space. Malinaw pa rin niyang naalala ang naramdaman niya nang subukan niya sa Hall of Heroes, ito ay isang napakalakas na mapang-ipong puwersa. At maaari ka ring makipaglaro laban sa pinakasikat na malalakas na lalaki sa kasaysayan ng Tang Sect at maramdaman ang agwat sa pagitan mo at sa kanila. Ito ay kahanga-hanga lamang. Ang buhay ni Tang Wulan ay ginugol sa napakatindi at kasiya siyang pag-aaral at pagsasanay. Lahat ng nasa klase sa unang baitang ay nagsusumikap. Iyon ang unang pagkakataong naging guro si Wu Changkong sa Shrek Academy, ngunit hindi si Shen Yi ang unang klase. Nalaman niya na kumpara sa klase na kinuha niya noong nakaraan, ang mga mag-aaral sa unang baitang ay nagtatrabaho ng husto. Hindi na kailangan ng pangangasiwa, at ang pag-unlad ng lahat ay mararamdaman halos araw-araw. Ang Tang Wulan team at Wu Si Duo team ang pinakamabilis sa buong bersyon. Sa bilis na ito, natatakot ako na ang mga miyembro ng dalawang koponan na ito ay maaaring makapasok sa panloob na patio sa hinaharap. Sa isang kisap mata, lumipas na ang 2 taon ng pasukan. Tang Wulan, pumunta ka sa opisina ko pagkatapos ng klase. Sabi ni Wu Changkong bago lumabas ng klase. Oo, Guru Wu. Sa kalahating taon, medyo tumangkad ang figure ni Tang Wulan, malapit sa 1.8 metro. Sa kanyang pagtanda, unti-unting nababawasan ang pagiging bata niya, may matangkad na malalaking mata at matangkad na ilong. Sa kanyang hitsura lamang, nalampasan niya si Leng Aonan Shenwu Longkong. Dahil lamang sa kakulangan ng mga taon ng akumulasyon na hindi siya kaakit-akit sa mga babae gaya ni Teacher Wu. Ngunit sa kanyang mga kasamahan, si Tang Wulan ay kaakit-akit pa rin. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ni Mr. Wu. Lumapit si Xi at sinabi. Inimpake ni Tang Wulan ang kanyang mga aklat-aralin, iniunat ang kanyang mga kamay, at sinabing, hindi ko alam, magtanong ka. Habang nag-uusap, nauna siyang lumabas ng silid-aralan at pumunta sa opisina ni Wu Changkong. Ito ay para sa iyo. Nag-abot si Wu Changkong ng silver card kay Tang Wulan. Kinuha ni Tang Wulan ang card, Guro, ano ito? Sinabi ni Wu Changkong, ang iyong mecha ay nakapasa sa pagsusuri. Ito ay isang ID card. Ipasok ito sa slot ng card ng iyong mecha, at maaari mong ipasa ang lahat ng nauugnay na card scan at radar scan. Ang legalidad ng mecha ay walang problema. Karamihan sa mga bahagi ng mainland ay nalipad na. Ito ay mahusay. Matagal nang gumaling ang mech ni Tang Wulan, ngunit wala siyang legal na pagkakakilanlan, kaya hindi siya maaaring kumilos ng basta-basta sa labas, kung hindi, siya ay magkakaproblema kapag siya ay natuklasan ng pulisya ng lungsod. Gayunpaman, napakahirap mag-apply para sa isang mecha ID card. Si Wu Changkong, bilang isang akademya, kasama ang espesyal na kontribusyon ni Tang Wulan sa Tiandao City, ay nag-apply sa Federation mula sa Tiandao City upang matagumpay na pangasiwaan ito para sa kanya. Salamat Teacher Wu. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, huwag magmadaling magpasalamat sa iyo. Bukod dito, may isa pa. Naalala ko na sa simula ng school year na ito, minsan mong hiniling na hamanin ang klase sa 2 baitang. Nag-apply si Dean Kai at inaprubahan ni Dean Kai. Maaari ka nang magsimulang maghanda ngayon. Ngunit sa halip na ang ating klase lamang, magdadagdag tayo ng klase sa 2 baitang. Ang unang baitang kasama ang 2 baitang ay haamon sa 3 baitang. Nagulat ang puso ni Tang Wulan, paano ang format ng laro? Sinabi ni Wu Changkong, 3 laro isa sa isa, 1 laro 2 sa 2, 1 laro 7 sa 7. Kukunin ng aming klase ang iyong koponan at ang koponan ng Wusai Dua bilang core upang lumahok sa kompetisyong ito. Sa 2 baitang, magkakaroon din ng mga pagpipilian. Ang kompetisyong ito ay isasama sa iyong taunang pagtatasa. Ang mga resulta ay makakaapekto sa huling pagsusulit na dapat bayaran. 1 sa 1, 2 hanggang 2, 7 hanggang 7. Hindi ba ito ang pinakatradisyonal na paraan ng paglalaro? Sinabi ni Tang Wulan, alam ba ito ng 2 baitang unang klase? Sinabi ni Wu Changkong, dapat din itong ipaalam ngayon. Maaari mong talakayin kay Yuanen kung sino ang lalahok sa bawat laro. Sinabi ni Tang Wulan, natatakot akong magkaroon ng ilang problema dito. Sino sa atin at sa 2 baitang ang naglaro ng maraming tao, paano ito hatulan? Sinabi ni Wu Changkong, wala akong pakialam dito. Dapat mong talakayin sa 2 baitang unang klase. Magsalita ng buong lakas. Naiintindihan mo, ipaubaya mo sa akin. Kitang-kita na ang kahulugan ng Wu Changkong. Sa hamon na ito sa 2 baitang, syempre, mas maraming manlalaro sa klase na ito, mas mahusay. Ang paglaban para sa bilang ng mga manlalaro ay natural na nakasalalay sa kanilang sariling lakas. Bumalik sa dormitoryo, dumating si Tang Wulan sa pintuan ng dormitoryo ni Yuan Enyahui sa unang pagkakataon, kumatok sa pinto, ngunit hindi tumugon. Mukhang hindi pa bumabalik si Yuan Enyahui. Hindi bumalik. Pagkatapos ay maghintay at tingnan. Nang bumalik siya sa kanyang dormitoryo, walang magawa si Tang Wulan na nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang sarili dito. Kakaunti lang talaga ang bumabalik. Ngayon ay nagpa-practice siya sa exclusive practice area sa gabi, at sa hapon naman ay nag-e-ensayo siya ng forging, mecha manipulation o actual combat skills. Bihira lang bumalik sa dormitoryo.
Hindi lamang siya, ngunit ang ibang mga tao ay masyadong abala, at lahat ay may kanya-kanyang landas ng paglilinang. Kapag ang klase ay sa umaga lamang ay maaaring magtipon ang lahat. Walang tao sa dormitoryo sa sandaling iyon. Si Tang Wulan ay nakahiga sa kama at ang pag-enjoy sa sandaling ito ng pagpapahinga ay talagang isang karangyan, ngunit ang pakiramdam na ito ay talagang masarap. Sinabi sa kanya ni Wu Changkong, huwag masyadong mahigpit ang PC. Madali itong itiklop kung ito ay masyadong matigas. Bago niya namalayan ay nakatulog na siya. Walang panaginip sa oras na ito, at siya ay natulog ng napakasarap. Nang magising siya mula sa kanyang pagkakatulog ay bahagya na lamang niyang naramdaman ang init sa kanyang buong katawan na hindi maipaliwanag na komportable. Ang sarap, totoo talaga ang pakiramdam na ito. Naunat ng husto. Magpa-practice ako ng forging kaninang hapon. Ang supply ng espiritual na pag-forging ng metal sa mga kasosyo upang gumawa ng armor sa labanan ay sapat na ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan ni Ye Xinglan sa produksyon ay limitado, at may posibilidad na mabaigo. Ang isang battle armor ay maaaring gawin ng matatag tuwing 10 araw. Si Ye Xinglan na ngayon ang may pinakamaraming sandata sa labanan sa mga tao. Mayroon ng 3 piraso, ang kanang bisig at ang kanang kamay, ang kanang baluti sa balikat at ang baluti ng malaking braso, at ang headband. Ang dahilan kung bakit una niyang ginawa ito para sa kanya ay upang mapahusay ang kanyang kakayahang gumawa ng battle armor. Ang mga piraso ay ang pinakamahusay na suporta. Bago kumpletuhin ang 3 battle armor na ito, aabutin ng 15 araw para makumplito ni Ye Xinglan ang isang battle armor. Ngayon na may bonus ng 3 battle armor na ito, ang kanyang production success rate ay magiging mas mataas. Pagkatapos ay dumating ang paggawa ng armor ng labanan ng kanang kamay at kanang bisig ng ibang tao. Hanggang saan ginawa ang battle armors ni Yuan Anyahui at Le Zhenghao, hindi alam ni Tang Wulan, ngunit naisip niya na hindi dapat mas mataas ang production level ni Yuanan kaysa kay Ye Xinglan. Pagtayo, iniunat ni Tang Wulan ang kanyang katawan ng husto. Ang pinakamahalagang bagay para sa pagtulog na ito ay relax ang kanyang pag-igting. Parang gamaan ang pakiramdam ng buong tao. Ang sarap talaga ng pakiramdam na ito, at parang ang sarap ng tulog ko paminsan-minsan. Wala pa ring ibang tao sa dormitoryo sa sandaling ito, at hindi na bumalik si Xu Lizi o Xexi. Lumabas si Tang Wulan sa dormitoryo at tumingin sa silid ni Yuanan. Nagulat siya nang makitang nakatulog siya sa hapon, nang madilim na ang langit, at gabi na. Bukas ang ilaw sa kwarto ni Yuan Anyahui, at halatang bumalik na siya. Lumapit si Tang Wulan at kumatok sa pinto. WHO. Dumating ang boses ni Yuan Anyahui. Ako, Tang Wulan. Bumukas ang pinto at sumilip doon si Yuan Anyahui, na nag-restore ng damit pambabae. Mga taong abala, talagang hindi madaling gugustuhing makita ka. Bahagyang gumalaw ang bibig ni Yuan Anyahui, na para bang nakangiti. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, abala ang lahat. Sino ang naglalagay ng pressure sa kolehiyo? Pumasok ka. Binuksan ni Yuan Anyahui ang pinto. Pumasok si Tang Wulan sa kanyang silid, sinabi ni Yuan Anyahui, narito ba ito upang makipagkompetensya laban sa ikatlong baitang? Oo. Tumanggo si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Yuan Anyahui, napili mo na ba ang manlalaro? Sabi ni Tang Wulan, hindi ba nandito ito para makipag-usap sa inyo? Kayo ba? 3 1-on-1 na laban, isang 2-on-2 match, kasama ang team battle. Anong oras kayo maglalaro? Sinabi ni Yuan Anyahui, Wulan, ang kompetisyon na ito ay dapat talaga sa pagitan ng aming baitang at ikatlong baitang. Sa pangkalahatan, walang cross-grade confrontation sa akademya. Dahil lahat ng tao ay masyadong magkakaiba sa edad, hindi ito patas. At walang ganoong bagay. Ano ang punto? Pero natalo ka sa amin. Ipinikit ni Tang Wulan ang malaki niyang malinaw na mga mata. Si Yuan Anyahui ay bamantong hininga, madalas kong gustong suntukin ang maganda mong mukha. Tumawa si Tang Wulan, well, huwag na nating subukan. Alam ng lahat kung ano ang lakas ng puso ng isa't isa. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Timbangin natin. Sinabi ni Yuan Anyahui, okay. Ang kompetisyon na ito ay dapat na nakabatay sa aming pangalawang klase. Gusto namin ng 2 laro para sa isang 3 laro, at gusto namin ng isa para sa 2 laro. Mayroon kaming 4 na tao sa laban ng koponan. 3 sa inyo. Tumaas ang kilay ni Tang Wulan, Yuanan, ito ay dahil hindi ka sinsero. Kung ito ang kaso, magpo-propose ako sa akademya at hamanin ang ikatlong baitang mag-isa. Dahil ito ay isang paghaharap, syempre, ito ay dapat para sa layunin ng pagkapanalo. Panginoon, sa tingin mo ba ay mananalo ka? Ngumisi si Yuan Anyahui, maaari kang manalo sa laro. Masasabi ko sa iyo ng tapat, mas alam ko kaysa sa iyo sa ikatlong baitang. Isang salita na Battle Armor Master, 2. Dapat ko bang pag-usapan ang iba pang mga bagay? Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga mag-aaral ni Tang Wulan ay biglang lumiit. Mayroon na bang 2 one-word Battle Armor Master sa ikatlong baitang? Hindi ito magandang balita. Walang duda sa lakas ng Yizi Dujashe, nakita na nila ito noon pa. Kung ito ay 2 one-word Battle Armor Masters. Ang larong ito ay talagang mahirap.
Sinabi ni Tang Wulan, maaari kang manalo kung ikaw ang master. Mahinahong sinabi ni Yuan Yahui, at least mas kilala natin ang ating mga kalaban. Kung hindi tayo manalo, makakatagal tayo. Sinabi ni Tang Wulan, magsalita ng may lakas. Kung hindi ito gagana, magkakaroon tayo ng pagsubok na laban. Kung sino ang malakas ay pupunta sa kompetisyon. Si Yuan Yahui ay stagnant, ito nga ang kanyang kahinaan, ang kanilang ikalawang baitang, maraming mga mag-aaral na may hindi pangkaraniwang mga talento, ngunit kung ikukumpara sa unang baitang ng taong ito, mayroon talagang agwat sa kabuuang lakas. Sa orihinal, sigurado pa rin siyang mananalo laban kay Tang Wulan, ngunit pagkatapos makita ang laban ni Tang Wulan laban kay Wu Siduo at sa iba pa, hindi na siya sigurado ngayon. Masyadong mabilis na lumaki si Tang Wulan. Nang makita ang kanyang katahimikan, sinabi ni Tang Wulan, pag-usapan natin ang aking paraan. Kung isa sa alang-alang natin ang pinakamalaking posibilidad na manalo. Tatlong laro ng isa-isa, dapat tayo ay ikaw, Ye Xinglan at Wu Siduo, dalawang kanan, kami ni Guyu ang may pinakamaraming lihim na pagtutulungan sa pagitan nating dalawa, pati na rin ang mga kasanayan sa pagsasanib ng martial arts. Hindi mo maitatanggi ito sa aming panig. Si Yu, ako ay dapat. Xinglan, XCXC, Xu Xiaoyan sa iyong panig. Ikaw at si Le Zhenggayo lamang sa ganitong paraan namin magagarantiya ang pinakamalakas na pagiging epektibo ng labanan. Sa madaling salita, 1-on-1, may dalawang laro ka, 2-on-2 para sa amin, 7-on-7, 5 tayo, kayong dalawa. Hindi. Halos walang pagdadalawang isip na tumanggi si Yuan Yahui. Aba joke, second grade na tayo. Kung ganito, paano ko ipapaliwanag sa mga kaklase natin? Sinabi ni Tang Wulan, Yuan N, tapat na pagsasalita. Ang lakas. Tumingin siya kay Yuan Yahui ng nakakapasong mga mata, at biglang lumakas ang kanyang aura. Medyo maikli ang paghinga ni Yuan Yahui, at pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya, okay, inaamin ko na tama ka. Mas malakas nga ang lakas mo sa pangkalahatan. Pero naglakas loob kang sabihin na wala kang makasariling intensyon na tulad nito. Ang iba, aminin ko ang kakayahan ni XCXC. Ngunit sa laban ng koponan, bakit tiyak na mas malakas si XCXC kaysa sa Wu Saido kaysa sa Wu Saido? Si XC ay isa lamang free-ring agile attack type spirit master, at ang kanyang papel sa aktwal na labanan maaari bang malampasan si Wu Siduo. Saglit na natigilan si Tang Wulan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may sasabihin siya kay XCXC, bahagyang nakasimangot, bakit hindi? Si XCXC ay isa ring kambal na espiritu ng martial arts. Sinadya mo bang hindi ito pinansin? At si XCXC ang aking kapareha. Sa usaping pakikipagtulungan, tiyak na magkakaroon tayo ng tacit understanding sa atin. Kumunot ang noo ni Yuan Yahui, pag-iisipan ko. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto, at may pumasok na tao mula sa labas. Maaari kong ibigay ang aking kota. May malamig na boses ang narinig. Sabay na napatingin sina Tang Wulan at Yuan Yahui sa pinto, hindi ba sila XCXC na may kaunting bakal na kutis ang nakatayo sa pinto? Pagkasabi nito, tumalikod si XCXC at umalis. XCXC. Dali-dali itong itinaboy ni Tang Wulan. Tiningnan ni Yuan Yahui ang figure na kanilang aalis, at biglang natigilan. Narinig niya ba? Narinig niya kaya yung sinabi ko kanina? Siguradong nasaktan siya ng sobra diba? Bakit ko naman sasabihin yun? Ako. Ilang sandali pa, bigla niyang nalaman na medyo nag-aalinlangan ang kanyang puso. Hindi na bumalik sa kwarto si XCXC, ngunit lumabas ng dormitory area. Naabutan ni Tang Wulan mula sa likuran at hinawakan ang kanyang balikat. XCXC. Huminto si XCXC, medyo malamig ang hininga sa kanyang buong katawan, okay lang ako kay Wulan, gusto kong manahimik. Niyakap ni Tang Wulan ang kanyang mga balikat, huwag kang magpaapekto sa iniisip ng ibang tao. Nakikita ng lahat ang iyong pagsisikap. Ikaw ang aking kasosyo, at naniniwala ako sa iyong lakas. Kung mas maraming tao ang nagtatanong sa atin, mas tayo ay dapat tayong lumaban ng pilit, at gamitin ang ating lakas upang lumaban. Ikaw ang pinakamalakas na maliksi na pag-atake. Lumingon si XCXC at tumingin kay Tang Wulan, tinitigan ng sinseridad sa kanyang mga mata, bahagyang lumiwanag ang kanyang mukha, at pinalo niya ang isang kamao sa ball sa tabi niya, hindi ko maintindihan kung bakit ganito pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Araw-araw akong nagtanim, ngunit gumising pa rin ako ng maaga, linisin ang kanyang pintuan sa harapan, tulungan siyang magigib ng tubig, at magpupunas ako ng mabuti. Iba ang tingin sa akin. Pero hindi ako nagagalit dahil ang lakas ko daw ay hindi maganda. Bahagyang tumataas at bumaba ang kanyang dibdib, at ang kanyang mga mata ay parang sugatang hayop. Sinabi ni Tang Wulan, kaya mo lang magdesisyon ng ganitong bagay sa pamamagitan ng iyong sarili. Ngunit may kasabihan na kailangan kong ibigay ito sa iyo. Ang pagpupursage ay tagumpay. Kung napakadali mong matalo. Pagkatapos, sa hinaharap, kapag nagkagusto ka ulit sa iba maaaring hindi ito magtatagumpay. Bagamat wala akong gaanong alam sa mga damdamin, ngunit sa aking opinyon, kung gusto ko ang isang babae, tiyak na hindi ko mababago ang aking mga layunin ng madali. I never want to find me, and definitely like me. Sumulyap si XCXC sa kanya, boss, wala kang sakit sa likod habang nakatayo at nagsasalita.
Nasa tabi mo si Guyu at nasa tabi mo ang isang mabuting kapatid. Paano ka mag-aalala tungkol dito? Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at kumatok sa kanyang ulo, puno ka sa mga bagay na ito. Mas mabuting magsanay ng husto kung mayroon kang ganitong kasanayan. Malapit na tayong maging 15 taong gulang. Hindi para sa akin ang oras. Hindi ko isasaalang-alang ang mga ito bago pumasok sa panloob na patio. Seryosong magtrabaho ng husto habang bata ka pa. Ngumiti din si Exi, mag-aral ng mabuti at sumulong araw-araw, di ba? Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, maraming beses, mas simple ang mga salita, mas totoo ang mga ito. Bakit? Naisip ko. Nagkibit balikat si Exi, ako ay isang taong mas bigo at matapang. Tama ka. Kung kinwestiyon ng iba ang ating lakas, gamitin mo lang ang lakas para patunayan ito sa kanila. Hindi ako madaling sumuko. Well, ito ay birtod. Seryosong tumanggo si Tang Wulan. Nagulat na sabi ni Exi, sa tingin mo rin ba? Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, oo. 3 salita lang ang dapat ipaliwanag sa pinakasimpleng salita, na may makapal na mukha. Ikaw. Okay, sa exclusive practice place ako magpa-practice. Pupunta ka. Tanong ni Tang Wulan kay Exi. Umiling si Exi, hindi na ako pupunta, hindi mabagal ang aking soul power cultivation speed, pero may kakaibang advantage ang twin spirits natin. Oh, by the way, sinabi ko ba sa iyo na nasa level 40 na ako? Natigilan ang ekspresyon ni Tang Wulan, level 40 ka na ba? Sa mga kasosyo, alam lang niya na dapat nasa level 40 si Guyu, at hindi dapat malayo si Shu Lizhi. Hindi niya inaasahan na nasa level 40 si Exi. Ang natitira na lang ay 40 antas pa ang layo nila ni Shu Xiaoyan. Nakaka-depress talaga ito, araw-araw pa rin niyang ginagamit ang exclusive cultivation land, pero malayo pa siya sa 40th level. Hoy! Ayaw mo bang lumaban sa ikatlong baitang? Malaki ang tiwala ng ika-4 na singsing. 2 espiritu na siya, kaya hindi na kailangang maghanap ng karagdagang mga kaluluwa kapag ang pang-4 na ring. Sa puntong ito, pareho sila ni Guyu, kaya kapag nalampasan na nila ang ika-4 na antas, nangangahulugan ito na lahat sila ay may pang-4 na kakayahan sa espiritu. Nag-thumbs up si Tang Wulan, halika. Patuloy akong magsisikap. Sa ikalawang baitang, hindi sumang-ayon ang unang klase sa mungkahi ni Tang Wulan. Binuod ni Yuan Enyahui ang mga opinyon ng klase at ang opinyon ng guro, at pumunta muli sa Tang Wulan kinabukasan. Sinusubukan, lahat ng tao sa probinsyang ito ay nakakaramdam ng hindi patas. Magsalita ng buong lakas. Sabi ni Yuan Enyahui kay Tang Wulan. Okay. Sumang-ayon si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Buong tiwala siya sa kapareha. Sinabi ni Yuan Enyahui, pag-usapan natin kung paano magpatuloy sa mga pagsubok. Sinabi ni Tang Wulan, mayroon ka bang anumang pagtutol sa mga kandidato para sa 1-on-1 3 matches? Umiling si Yuan Enyahui, sa mga tuntunin ng individual na lakas, ang iyong mga mungkahi ay karaniwang pareho. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay mas mahusay si Ye Xinglan kaysa sa iyo? Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Tang Wulan, 1-on-1, kaharap ko siya, ang winning rate ay mga 30%. Isang pagtataka ang sumilay sa mga mata ni Yuan Enyahui. Talagang hindi niya alam na sa puso ni Tang Wulan, napakataas ng kanyang tansya kay Ye Xinglan. Gayunpaman, sa kompetisyon sa una at ikalawang baitang, nag-iisang nalabanan ni Ye Xinglan ang mga malalakas na manlalaro sa ikalawang taon, at siya ay talagang pambihira sa lakas. How about 2-2? May komento ka ba? Sinabi ni Yuan Enyahui, kailangan nating ipaglaban ito. Idaragdag ko si Lezengyo sa inyo ni Guyu. Sinabi ni Tang Wulan, okay, kung gayon ito ay binibilang-bilang isa. Paano ang laban sa pangkat? Ano ang sinasabi ng 7 tao sa laban ng pangkat? Sinabi ni Yuan Enyahui, ang iyong panig, ikaw, Guyu, at Ye Xinglan ay siguradong maayos. Mayroon kaming pagtutol kina Shu Xiaoyan at Exi. Pipili ako ng 2 estudyante mula sa aming klase. Nagkaroon kami ng 2-on-2 contest sa kanila. Sino ang nanalo, sino ang kumatawan sa kompetisyon, paano? Siyempre, ang 2 taong pinili ng aming klase ay hindi ako at si Lezengyo. Okay. Ang isang salita ay naayos na. Sumang-ayon si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Nang makita kung gaano siya kasaya na saad, hindi napigilan ni Yuan Enyahui na sumimangot, sigurado ka ba? Siyempre. Sa totoo lang, maliban sa iyo at kay Zengyo, maaaring hindi matalo ng iba sa klase mo si Wu Si Duo at ang kanilang koponan. Huwag kang masyadong mayabang. Iritadong sabi ni Yuan Enyahui. Sinabi ni Tang Wulan, bakit hindi mo subukan? 6 sa amin ang hindi maglalaro. Lahat ay nag-organisa ng 5-on-5. Ikaw at si Zengyo ay hindi maglalaro sa iyong panig. Tingnan kung sino ang mananalo. Tinatamad akong makipag-usap sa iyo ng walang kaparirikan. Umalis si Yuan Enyahui na nagtatampo. Ito ang depresyon ng pagiging mababa sa lakas. Sa katunayan, ang average na lakas ng unang klase ng klase na ito ay masyadong malakas. Pinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at nagsagawa ng ganoong pagsubok. Hindi lang sa ikalawang baitang ang nagtanong sa lakas nina Exi at Shu Xiaoyan, bakit hindi sa klase na ito?
Alin sa Wuxi Duo, Luog Weisheng, Shu Yucheng ang hindi isang malakas na pag-iral, ngunit walang lugar para sa kanila na lumabas sa mga laban ng koponan, maaari ka bang kumbinsido? At sa pamamagitan ng gayong hamon upang patunayan ang lakas, walang alinlangan na makumbinsi ang lahat. Ang oras ng mga pagsubok ay madaling magpasya, makalipas ang 2 araw. Nakipagkumpetensya ang Shrek Academy. Mayroong 2 laban sa kabuuan, parehong 2-2. Sa unang laban, naglaro sina Xi at Shu Xiaoyan laban sa unang klase ng ikalawang baitang, sina Duan Hanshao at Ye Xingmo. Sa ikalawang laro, naglaro sina Tang Wulan at Guyu laban kina Yuanan Yahui at Le Zhenggayo. Bagamat 2 laro lang na 2-on-2, tiyak na puno ito ng mga highlight. Sa huling unang taon at ikalawang taon na kompetisyon, ang pagsupil ni Ye Xingmo kay Ye Xinglan ay tinawag na miserable, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya malakas, dahil lamang sa sobrang pagsupil ni Ye Xinglan sa kanyang martial spirit. Si Duan Hanshao ang pang-4 na ring Master Soul Master sa unang klase ng ikalawang baitang. Ito ang unang nakarating sa 4th ring cultivation base, sa oras na yun kahit si Yuan Endo ay pangatlong ring pa rin. Sa bahagi ng unang baitang, sina Xi at Shu Xiaoyan ay palaging itinuturing na mga pagkukulang ng pangkat ni Tang Wulan. Walang masyadong makapangyarihan. Sa karamihan, si Xi ay tila mas kayang lumaban. Tutukayin ng larong ito kung sino ang makakakuha ng 2 laban sa koponan laban sa ikatlong baitang unang klase. Para sa ikalawang laro, walang alinlangan na ito ang pinakamalakas na banggaan. Ang paghahambing sa pagitan ng 2 klase ay kinikilala bilang pinakamalakas na duo. Ang bawat isa ay may sariling mga pakinabang. Si Tang Wulan at Guyu ay mas mahina sa cultivation, ngunit mayroon silang walang katulad na martial arts fusion na kasanayan. Mahirap sabihin kung kayang lumaban sina Yuanan Yahui at Le Zhenggayo sa isa't isa. Sa relatibong pagsasalita, magkakaroon ng mas maraming tao na optimistiko tungkol kina Tang Wulan at Guyu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, trial match lang ito, ngunit nagpasya si Kai Lao, ang dekano ng Foreign Court, na kumilos bilang referee ng paglilitis at magpatupad ng batas para sa kanila. Makalipas ang 2 araw. 2:00 ng hapon ay dumating na ang lahat ng estudyante mula sa una at ikalawang baitang ng Outer Academy. Naghihintay para sa pagsisimula ng panloob na pagsubok na ito. Confident ka ba? Tumingin si Tang Wulan kina Xi at Shu Xiaoyan sa harap niya. Oo. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Xi. Bahagyang ngumiti si Shu Xiaoyan, kung hindi siya magpipigil, magiging maayos ako. Nagalit si Xi, lahat kayo ay minamalas ako kapag kayo ay nagtutulungan. Sa pagkakataong ito ay ipakikita ko sa inyo kung gaano kalakas ang aking kapatid. Sa mga nakatayo, ibinulong ni Luog Weisheng si Wu Saidua sa tabi niya, bakit walang tayo sa pagsubok na ito? Natanong mo na ba si Wulan? Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Wu Saidua, na parang gusto niyang tumawa, hindi mo ba siya kilala? Mukha siyang banayad at ambon, ngunit talagang maitim ang tiyan. Sinabi niya sa akin na kapag natalo sina Xi at Shu Xiaoyan sa pagsubok na ito, hayaan mo lang akong tumalon at galitin siya dahil sa pagiging unfair niya. Pagkatapos ay makikipagkumpetensya kami sa kanila muli. Naging kakaiba rin ang ekspresyon ni Luog Weisheng, okay lang din ito. Hindi ba't walang hiya ito? Sinabi ni Wuxi Duo, noong panahong iyon, tama at may kumpiyansa si Tang Wulan na sabihin sa akin, sabi niya, bata pa tayo. Dapat hayaan tayo ng ikalawang baitang. Bukod dito, hindi tayo walang hiya. Tinapik ni Luog Weisheng ang kanyang noo, paano kung manalo sina Xi at Shu Xiaoyan? Sinabi ni Wuxi Duo, kung manalo tayo, hahayaan niya tayong timbangin ito, 2-2, bukod sa akin, mayroon bang kombinasyon ng 2 tao sa ating panig na maaaring talunin sila, tulad ng ikaw at si Shu Yucheng? Nagulat na sabi ni Luog Weisheng, ano ang ibig niyang sabihin? Sa tingin ba niya ay mas malakas sina Shu Xiaoyan at Xi kaysa sa akin at kay Shu Yucheng? Sinabi ni Wuxi Duo, sa palagay ko ay hindi, ngunit si Tang Wulan ay hindi isang taong walang layunin. Kumunot ang noo ni Luog Weisheng, maaaring tumalon ang kanilang lakas. Sa tingin mo ba ay malakas sila sa hamon sa simula ng school year? Sinabi ni Wuxi Duo, hindi nila sinubukan ang kanilang makakaya. Saan nila ito naramdaman? Tingnan mo, natural na makikita mo ito sa laro ngayon. Oo, bahagyang tumanggo si Luog Weisheng. Walang masalimuot na pamamaraan para sa mga panloob na pagsubok. Umakyat si Kai Lao sa stage, 2-on-2, students from both sides are on the court. Sa bahagi ng ikalawang baitang, sina Duan Hanshao at Ye Xingmo ay parehong sumakay sa entablado, at kumpara sa huling beses na nagkabanggaan sila, mukhang mas kalmado sila. Matalim ang mga mata ni Ye Xingmo, at may mahinang kumikislap na matalim na liwanag. Sa kabilang banda, sabay na naglakad sina Xi at Shu Xiaoyan papunta sa stage. Nang mapanood sila ni Yuan Yahui na magkatabi, hindi niya alam kung bakit, ngunit medyo hindi siya komportable sa kanyang puso. Dahil galit na umalis si Xi noong araw na iyon, medyo hindi na niya matiis. Sa kanyang pagmamataas, natural na imposibleng gumawa ng inisyatiba na aminin ang kanyang mga pagkakamali kay Xi. Naisip niya na pagkatapos niyang saktan si Xi noong araw na iyon, hindi na ito lalabas sa harapan niya.
Ngunit sino ang nakakaalam, kinaumagahan, pagkatapos niyang bumangon ng maaga sa umaga, nakita pa rin niya na ang kanyang pintuan sa harapan ay nilinis, at isang palanggana ng tubig ay inilagay sa labas ng pinto. Sa sandaling iyon, matamlay siya ng kalahating minuto bago siya bumalik sa kanyang katinuan. Napaka-persistent talaga ng lalaking ito. Simula ng araw na iyon, nawala na talaga ang hinanakit sa puso niya kay Exie, at least ayaw niyang magalit kapag nakita siya. Bagamat medyo makulat ang lalaking ito, bihira na lang niya itong makita sa mga normal na panahon. Nagsumikap siya kahit gusto niyang sumama. Pero kaya ba niyang makipagsabayan sa sarili niyang bilis? Nakatadhana siyang pumasok sa looban ng looban. Nang maisip ni Yuana Yahui ang ideyang ito, siya mismo ay nakaramdam ng kaunting takot. Kailan ko kaya ito iisipin para sa kanya? Napakagwapo rin ang hitsura ni Exie, ngunit kadalasan sa tanghulan, medyo ordinaryo ang background ni tanghulan. Sa oras na ito, kapag magkasama sila ni Xu Xiaoyan sa entablado, talagang nararamdaman niya ang gwapo at pambabae niyang anyo. Sumakay ang dalawang panig sa entablado, magkaharap. Walang pakialam na sinabi ni Kai Lao, hayaan mo na, magsimula. Walang rules sa laro, hayaan mo lang sila at ipakita ang kanilang lakas. Sa pagsisimula ng Kai Lao, lumipat si Exie sa unang pagkakataon. Lumipad siya pataas na parang simoy, at isang magaan na sandang ng dragon ang lumabas sa kanyang kanang kamay. Ang bilis ay napakabilis, ang boses ni Kai Lao sa simula ay umaalingaw-ngaw pa rin, at siya ay sumugod na sa kalahati. Napakabilis. Parehong nagulat sina Duan Hanxiao at Ye Xingmo, gayon din ang mga estudyante sa una at ikalawang taon na nanunood ng labanan. Maraming Agile Spirit Warfare Masters ang hindi malay na hinuhusgahan ang kanilang bilis, paano ito maihahambing kay Exie? Mabilis nilang hinusgahan na dapat walang mabilis na Exie. Sina Duan Hanxiao at Ye Xingmo ay maaaring kumatawan sa ikalawang taon na kombinasyon, at ang kanilang lakas ay natural na hindi pangkaraniwan. Lumabas si Ye Xingmo, at nasa harap na siya ni Duan Hanxiao. Isang flash ng ilaw ang kumislap sa kanyang kanang kamay, at ang Xingshengjian ay tumalon sa kanyang palad. Ang kaunting star piercing ang tanging paraan para sumugod si Exie. Ngunit sa sandaling ito, gumawa si Exie ng isang hakbang na hindi inaasahan ng sinuman. Tumakbo siya sa sobrang bilis, sa sandaling ito, hindi inaasahang huminto. Mula sa matinding paggalaw hanggang sa matinding katahimikan, ang pagbabagong ito ay talagang biglaan. Ang Light Dragon Dagger ay itinaas, at sa sandaling ito, binigyan niya ang lahat ng pakiramdam na parang biglang lumaki ang buong tao. Ang mga tao ay hindi lumaki, ang lumaki ay ang momentum. Sa napakaikling panahon, ang aura ni Exie ay sumabog na parang blowout. Kasabay nito, kitang-kita ng lahat ang kanyang apat na spirit ring, 2 dilaw at 2 purple. Nang makita ang apat na spirit ring na ito, nanlaki ang mga mata ni Wu Ziduo, Luo Guixing at Shu Yucheng sa audience. Ang bentahe ng kapangyarihan ng espiritu na palagi nilang taglay ay tila nawala. Sa kabutihang palad, si Xu Xiaoyan, na nagpapakawalan ng martial spirit ng Star Rod sa kabilang panig, ay pangatlong ring. Star Sacred Sword na tinusok ng espada, at ang mga bituin ay nagniningning, ngunit hindi nito maabot si Exie. Ang lilang liwanag ay kumikislap sa mga mata ni Exie. Gamit ang Purple Magic Pupil, gumawa siya ng pinakatumpak na paghuhusga, dahil lang hindi ma-take ng kalaban ang kanyang posisyon. Ang Light Dragon Dagger sa kanyang kamay ay itinaas, gumawa ng isang aksyon na katulad ng paghahanda sa pagsaksak, ngunit ang tao ay tumigil doon, ngunit ang aura sa kanyang katawan ay tumaas ng husto, at ang Light Dragon Dagger sa kanyang kanang kamay ay kumikinang ng maliwanag na parang ang araw sa umaga ay pangkalahatan. Tila balot ng kanyang aura ang buong yugto ng kompetisyon. Ito ay nakakakuha ng momentum. Ito ay hindi isang espiritong kakayahan, ngunit ito ay tiyak na nilikha ng sarili na kakayahan ng espiritu laban sa langit. Hindi ba ibig sabihin ay nawala na ang momentum? Paano ito nagpakita sa kanya? Ang Duan Hanxiao ni Xingshengjian Ye Xingmo ay hindi nang ahas na magpabea, at nang magsimula siya sa mahabang plota, kailangan niyang tumugtog. Bilang Master Soul Master, ang pag-abala sa momentum ng kalaban ay walang alinlangan na pinakaangkop. Ngunit sa sandaling ito, isang bilog ng mga matingkad na bituin ang tumaas sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang buong katawan ni Broken Soul Xiao ay tumitigil, at ang kakayahan ng kaluluwa na pinakawalan ay biglang naputol. Tinusok ni Ye Xingmo ang hangin gamit ang isang espada, tinapik ang kanyang mga daliri sa paa sa lupa, ang kanyang katawan at espada ay nagsanib sa isa, ngunit bahagya lang siyang tumusok kay Exie. Ngunit sa sandaling ito, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang katawan ni Exie ay biglang naging ilusyon, at ang pagkabigla ni Ye Xingmo ay talagang tumagos sa kanya. Pagtitipon, ito ay sumiklab sa sandaling ito. Hindi siya busog, ngunit ang Light Dragon Dagger ay maraming beses pa ring mas maliwanag kaysa sa normal. Maliwanag ang mga mata ni Exie, at ang buong pagkatao niya ay naging gintong sinulid sa dagandong ng malinaw na dragon, na dumaan sa Broken Soul Knight. Nakalaya si Duan Hanxiao mula sa kadena ng liwanag ng bituin, at walang oras para mag-react. Lumaki na ang gintong liwanag sa kanyang harapan. Sinong mag-aakala na sa simula pa lang, hindi si Ye Xingmo ang layunin ni Exie, kundi si Duan Hanxiao. Ding!
Sa malutong na tunog, ang mahabang plote sa kamay ni Duan Hanxiao ay nakatiklop sa dalawa. Isang dampi ng init ang dumaan sa kanyang lalamunan. Paano kaya ito? Sa susunod na sandali na dumaan si XCXC sa kanya, nawala ang tao. Ang gintong liwanag ay unti-unting nagbago mula sa makapal tungo sa liwanag, at pagkatapos ay natunaw ito sa hangin at nawala ng walang bakas. Ang buong labanan ay hindi maaaring mangyari ng mas mabilis. Isang pilak na liwanag ang kumislap sa kamay ni Elder Kai, na nagniningning kay Duan Hanxiao, at sa sumunod na sandali, siya ay pinaalis sa platform ng kompetisyon. Walang mga salita ang kailangan. Pinatunayan ng mga aksyon na bilang Master Soul Master ng second grade class isa, ang isa na may pinakamalakas na soul power ay patay at inalis. Nasakop ni Min ang kontrol, at malinaw na ipinakita ito ni XCXC sa pagpatay ngayon. Medyo mapurol ang mga mata ni Yuan Enyahui, alam niya kung ano talaga ang lakas ni Duan Hanxiao, pati na si Ye Xingmo. Gayunpaman, inalis si Duan Hanxiao sa ganitong paraan. Noong nakikipag-away si XCXC, ang kanyang mga mata ay ganap na naiiba mula sa dati. Noong nakaraan, ang kanyang mga mata ay hindi gaanong matatag kaysa ngayon. Nang tumingin siya kay Ye Xingmo, ang tingin sa kanyang mga mata ay halatang parang kabaliwan. Ngunit ang lakas ng pag-atake ng nasusunog na jade at bato ay ipinakita, ngunit ang target ay hindi si Ye Xingmo. Isang hit na pumapatay, mali-mali, at hindi mahuhulaan. Ipinakita niya ang kakanyahan ng sensitibong sistema ng pag-atake ng lubos. Napakapiling kay Lao, pagkatapos na makita ang pag-atake ni XCXC ngayon, hindi niya napigil ang tumanggaw ng palihim. Nakatalikod na si Ye Xingmo sa oras na ito, nang makitang naalis si Duan Hanxiao at hindi nakikita si XCXC, biglang pumutok ang liwanag ng Star Sacred Sword sa kanyang kamay. Suwan, siya rin si Suwan. Sa isang iglap, ang buong platform ng kompetisyon ay tila napapalibutan ng Milky Way, na nababalot ng hindi mabilang na mga bituin, na sumasakop sa isang malaking lugar. Bawat liwanag ng bituin ay bumagsak, na may hindi mapapantayang matalim na aura at hindi mapipigilan na momentum. Hindi lamang nito binalot ang kanyang katawan, ngunit binalot din ito si Shu Xiaoyan sa di kalayuan. Isa itong all-round attack spirit ability, at may pagkakataong gawing tagumpay ang pagkatalo. Hanggat matatalo ang control system ng kalaban na Spirit Master, magkakapantay ang dalawang panig. Higit pa rito, ang pinakakinatatakutan ng maliksi na uri ng pag-atake ng mga Spirit Master ay ang grupong pag-atake ng mga malakas na uri ng pag-atake ng mga Spirit Master. Direktang pinakawalan ni Ye Xingmo ang kanyang pang-apat na kakayahan sa kaluluwa, ang Sword Xingyu, na tama lang. Gayunpaman, hindi niya makita si XCXC, at hindi pa rin niya nakikita si XCXC. Kung makikita niya ito, magugulat siya nang makitang si XCXC sa oras na ito, tulad ng isang multo, ay bumabalik sa ulan ng mga bituin. Dumaan dito si Wan Xing nang hindi man lang nahawakan ang kanyang katawan. Para kay Shu Xiaoyan, ang pangalawang spirit ring ay lumiwanag sa kanyang katawan. Isang bilog ng makinang na gintong liwanag ang bumalot sa kanya, at nakasisilaw din ito ng mga bituin. Sa sandaling ito, siya ay tulad ng isang salamin, at ang lahat ng mga bumabagsak na bituin ay makikita kaagad kapag nagniningning sa salamin. Sa loob ng ilang sandali, ang malaking liwanag ng bituin ay bumalik, ngunit si Ye Xingmo ay nagmamadali. Feedback ng Starlight. Pangalawang espiritong kakayahan ni Ye Xinglan. Sa sandaling ito, lumitaw si XCXC, sa gitna ng maraming ilaw ng sword light. Siya ay pabago-bago tulad ng isang ulap ng usok, ngunit ang kanyang hininga ay ganap na nakatago. Lumitaw siya sa itaas at likod ng katawan ni Ye Xingmo, at nawala ang Guanglong Dagger. Kahit anino lang ang nakikita ng audience sa audience, isang ilusyon na anino. Lumulutang at nahuhulog, walang tunog, ni Katie-ting na aura ng naunang build-up. Parang hangin, parang hamog, liwanag at walang bahid ng usok. Biglang nakaramdam ng kaunting paninikip si Ye Xingmo sa likod ng kanyang leeg, sa isang kapritsyo. Ang kanyang katawan ay sumugod pasulong, at ang Star Sacred Sword sa kanyang kamay ay umindayog ng 10,000 bituin upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit sa susunod na sandali, nakakita siya ng isang multo na dumaan sa mga bituin. Pumikit siya at pumikit, napakadilim ng liwanag ng bituin, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang pag-anod. Mabilis na ipinikit ni Ye Xingmo ang kanyang mga mata. Alam niyang masyadong mabilis ang takbo ng kalaban. Sa kanyang paningin, hindi niya mahuhusgahan ang eksaktong lokasyon ng kalaban. Well, sa pakiramdam lang. Ang 10,000 bituin ay nagsanib sa isang iglap, at tumayo sa harap niya sa pinakakritikal na sandali. Ding! Lumitaw ang figure ni XCXC sa malutong na tunog. Nablock ang kanyang pag-atake. Nakahinga ng maluwag ang mga estudyante sa ikalawang baitang at unang klase. Ang pinakamalakas sa Agile Attack Type Spirit Master ay ang bilis. Sa sandaling tumigil, kaharap ang Assault Type Spirit Master, ang kailangan nilang tiisin ay ang malakas na pag-atake ng Assault Type. Tulad ng Agile Attack Control, ang malakas na Attack Type Spirit Master ay pinipigilan din ng Agile Attack Type Soul Master. Gayunpaman, ang kanilang pagpapahinga ay tumagal lamang ng ilang sandali. Na-block ang block, ngunit sa sumunod na sandali, si Ye Xingmo, na dapat magkaroon ng superior spirit power, ay tumalbog pabalik na parang electric shock.
Bilang isang malakas na attack type Spirit Master, nagulat siya kay XEXE ng sensitive attack type Spirit Master. Lumitaw ang anyo ni XEXE, at ang Shadow Dragon Dagger ay bumalik sa Light Dragon Dagger. Ang maliwanag na gininto ang liwanag ay muling nagliwanag, at isang malakas na momentum ang biglang lumabas. Tulad ng sa simula, sa sandaling ito, hindi na siya asasin na nagtatago sa dilim, kundi anak ng araw na nagniningning. Nagkakaroon na naman ng momentum. Oras na para makakuha ng momentum. Kinokontrol lang ni Ye Xingmo ang kanyang katawan dito, at nagsimula na ang momentum ng lahat. Ang isang uri ng takot ay kusang nagmula sa puso, sa nakaraang karanasan sa pagkabigo, si Ye Xingmo ay talagang medyo natatakot na umatake. Agad niyang gustong umatras at dumistansya kay XEXE. Ang kalaban ay hindi lamang makakaipon ng momentum, ngunit maiwasan din ang pag-atake ng kanyang sarili kapag nag-iipon ng momentum, na kaayla hilakbot. Gayunpaman, napakalakas ng pressure ni XEXE sa kanya kaya nakalimutan niya ang isang bagay. Si XEXE ay hindi lumalaban mag-isa. Isang bilog ng mga star wheel ang eksaktong lumitaw sa paanan ni Ye Xingmo, at ang mga gintong tanikala ay umakyat. Nantigas tuloy ang katawan niya. Lumiwanag ang liwanag na dragon, at dumaan ang gintong liwanag. Tapos na ang kompetisyon. Hindi man lang lumingon si XEXE kay Ye Xingmo. Ang kanyang Light Dragon Dagger ay dumaan lang sa lalamunan ni Ye Xingmo, at syempre imposibleng talagang tamaan ito. Maglakad patungo kay Xu Xiaoyan. Nakangiting tumingin sa kanya si Xu Xiaoyan. Sabay taas ng kamay ng dalawa, pop. Nagtama ang mga kanang palad sa isa't isa upang ipagdiwang ang tagumpay. Natahimik ang audience. Tila huminto ang paghinga sa sandaling ito. Hindi lang ang mga estudyante sa ikalawang baitang at unang klase ang tila nakakita ng multo, pati na rin ang mga mag-aaral sa unang baitang sa unang klase. Kailan naging napakalakas ni XEXE? Mayroon ding kontrol ni Xu Xiaoyan. Siya ang naging dahilan upang mawala ng kakayahang lumaban si Duan Hanxiao, at siya ang nagbigay kay Ye Xingmo ng pagkakataong lumaban sa huling sandali. Ang pakikipagtulungan ay tila walang gaanong lihim na pag-unawa, ngunit ang larong ito ay kasing simple ng pagkapanalo. Nanalo, first grade class 1, nanalo. Ha, pumutok ang palakpakan ng lumabas ng stage sina XEXE at Xu Xiaoyan. Dito sa class 1, puro tagay. 5 tao lang ang medyo tahimik. One-on-one, nanalo ka ba sa kanya? Tanong ni Luo Guixing kay Xu Yucheng sa hindi kalayuan. Medyo tumirik ang mga mata ni Xu Yucheng, hindi ko alam. Sa kanyang pagmamataas, ang pagsasabi ng 3 salitang ito ay sapat na upang patunayan ang maraming bagay. Si Yuan Enyahui ay nasa mabagal pa ring proseso. Nakita lang niya na nang matalo ni XEXE ang Duan Hanxiao, ang mga mata ay nakatingin sa kanyang sarili, at nang matalo niya si Ye Xingmo, ang mga mata ay nasa kanya rin. Hindi na kailangan ng mga salita. Halatang gumagamit siya ng mga aksyon para tanungin ang sarili niya. Bakit hindi ko kaya? Siya ay talagang naging mas malakas, ang kanyang konsentrasyon sa labanan, ang kanyang kontrol sa sitwasyon ng labanan, at ang kanyang pag-unawa sa kanyang martial arts ay ganap na naiiba mula sa dati. Parang dalawang tao. Marahil, ang kinang ng kanilang koponan ay talagang dahil si Tang Wulan ay masyadong nakakasilaw, at ang iba ay mas natatakpan. Sa katunayan, ang lakas ng bawat isa sa kanila ay kapansin-pansin. Hindi ba lumalakas si Xu Xiaoyan? Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kakayahang espiritu ng feedback ng Starlight. Hindi nakakagulat na si Tang Wulan ay may ganoong tiwala. Ang klase sa unang baitang ay mas malakas kaysa sa inaakala. Ang mga estudyante sa unang klase ng ikalawang baitang sa pangkalahatan ay napakaganda ng hitsura. Ito ay totoo lalo na para kay Duan Hanxiao at Ye Xingmo. Ang laro ay naging napakabilis, ang buong labanan ay tumagal lamang ng wala pang 1 minuto bago ito natapos. Hindi man lang naglabas ng kakayahan sa kaluluwa si Duan Hanxiao. Sayang ang matalo. Nakakahiya matalo. Parang nag-abuso sa pagkain, at inabuso ng kalaban. Ikalawang round. Sina Tang Wulan, Gu Yu, Yuan Enyahui, at Le Zhenggayo, ay sabay na lumitaw. Natahimik na naman ang hindi mapakali na kompetisyon at ang mga manunood. Kung ang nakaraang laro ay isang paghatol sa kabuuang lakas ng dalawang klase, kung gayon ang isang ito ay isang paghaharap sa pinakamalakas na pagiging epektibo ng labanan ng dalawang klase. Nakangiting tumingin si Le Zhenggayo kay Tang Wulan, Wulan, pag-usapan natin ang isang bagay. Huwag gumamit ng mga bagay tulad ng martial arts fusion skills. Hindi yun makatarungan. At saka, kung ikaw ay masyadong mahina, paano ka makakasali sa laban-laban sa ikatlong baitang sa susunod na linggo? Okay, hindi na kailangan. Sumang-ayon si Tang Wulan. Natigilan si Le Zhenggayo saglit. Hindi ito katulad ng Tang Wulan na kilala niya. Kahit na hindi talaga ginamit ng lalaking ito, hindi niya sasabihin. Dapat itong itago bilang isang deterrent. Mahalaga ang pagsasalita. Tanong din ni Le Zhenggayo. Ngumiti si Tang Wulan, matakot na sumuko sa lalong madaling panahon. Tumaas ang kilay ni Le Zhenggayo, kayong dalawa ay may 3 singsing, at tayong dalawa ay may 4 na singsing. Natatakot kami sa iyo. Ikaw ang baalang gumamit ng anumang kakayahan. Aling napakaraming kalokohan. Magsimula. Bumantong hininga si Kai Lao, at inihayag ang pagsisimula ng laban sa pagitan ng pinakamalakas na lakas ng labanan sa una at ikalawang baitang.
Ang parehong martial souls ay pinakawalan ng sabay. Sa katawan ni Yuan Yahui, 4 na purple spirit ring ang bumangon, at sa kabilang banda, ang katawan ni Li Zengguo ay mayroon ding 4 na purple spirit ring. Ang liwanag na kumikislap ng singsing na espiritu ay malinaw na nasa itaas. Sa gilid ni Tang Wulan at Guyu, sa katawan ni Guyu, ang bawat singsing ng kaluluwa ay nagniningning, 4 na lila. Ang Tang Wulan ay 3 purple spirit ring. Mayroon talagang 4 na singsing si Guyu. Sumigaw si Yuan Yahui, mabilis na namamaga ang kanyang katawan, ang ikatlong kakayahan ng espiritu ng Titan Great Ape Martial Spirit, King Kong Titan. Si XCXC, na nakahanap na ng mauupuan sa audience, ay hindi napigil ang takpan ang kanyang mukha. Palagi siyang marahas. Tinapik ni Tang Wulan ang kanyang kaliwang paa, humakbang palabas, at nagmamadaling lumabas. Nang hindi ginagamit ang Blue Silver Grass Martial Spirit, direkta niyang pinakawalan ang dalawa sa kanyang sariling bloodline na spirit ring, isang gintong liwanag ang kumislap, ang katawan ng gintong dragon ay pinakawalan, ang katawan ay bahagyang namamaga, ang Golden Scale Protector, at ang mga Golden Dragon Claws ay ipinanganak. Hindi ito ang unang beses na nagkita ang dalawa, at medyo pamilyar sila sa isa't isa. Itinaas ng air cannon ni Yuan Yahui ang kanyang kamay at pinasabog ng suntok si Tang Wulan. Sa kabilang panig, ang mga pakpak ng anghel ay nakabukas sa likod ni Li Zengguo, at isang sagradong liwanag ang tumama kay Tang Wulan. Kung paghusgahan mula sa kabuuang lakas, tila nangunguna sina Li Zengguo at Yuan Yahui. Mas malakas ang kanilang martial spirit. Sa pagsasanay nitong akademikong taon, ito ay palaging mas mahusay kaysa sa dati. Ang Guyu ay isang pangmatagalang pag-atake, ito ay depende sa kung gaano niya matutulungan si Tang Wulan. Sa pangkat ni Tang Wulan, dapat ay si Guyu na ang liwanag ay talagang tinago ni Tang Wulan. Sa isang kislap ng pilak na ilaw, nawala si Tang Wulan sa lugar, at ang mga pag-atake ni Yuan Yahui at Li Zengguo ay napunta lahat sa bakanteng espasyo. Ang pang-apat na spirit ring kay Guyu ay biglang kuminang, ang pang-apat na espiritong kakayahan. Gagamitin ba niya ang pang-apat na kakayahan ng espiritu sa sandaling siya ay umakyat? Habang nagtatakang nakatingin ang lahat, isang makulay na sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang kamay at naging isang payat na tungkod. Sa ibaba ng staff ay isang mahabang pilak na hawakan, at sa itaas ay isang makulay na bola ng liwanag. Sa bola ng liwanag, nagniningning ang liwanag. Paglabas na pagkalabas ng staff ay tila naging bayulente ang mga elemento sa buong entablado sa isang iglap. Ito ay ang ika-4 na kakayahan ng espiritu, ang mga tauhan ng mga elemento. Hinawakan ni Guyu ang Staff of Elements, at ang tuktok na light ball ay biglang naging purong asol. Biglang bumuhos ang isang buhawi, na hamarang sa landas ni Yuan Yahui at Li Zengguo. Nabigo si Yuan Yahui sa isang suntok, at kaagad pagkatapos nito, lumabas ang pangalawang suntok, isa pang air cannon. Ang baras ng sinaunang elemento ng buwan ay tumaas ng kaunti sa hangin, at ang air cannon ay nawala sa isang iglap. Ang naramdaman ni Yuan Yahui ay sa sandaling ang kanyang air cannon ay nakita ni Guyu, ang buong air cannon ay naagnas, at lahat ng mga sangkap ng hangin na nakapaloob dito ay nawala. Ito. Kaagad pagkatapos, ang liwanag na bola sa tuktok ng baras ng mga elemento sa kamay ni Guyu ay naging ginto muli, na nakaturo patungo kay Li Zengguo, at biglang naramdaman ni Li Zengguo na ang liwanag na elemento sa kanyang katawan ay nagsimulang mawala ng baliw, lahat ay nagtatagpo sa direksyon ni Guyu. Nakaraan. OMG. Ano ito? Hindi nagmamadaling lumabas si Tang Wulan sa pagkakataong ito, ngunit nakatayo sa harap ni Guyu. Habang pinapanood ang kanyang mga spells, nagulat din si Tang Wulan. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya si Guyu na ginagamit itong pang-4 na kakayahan sa espiritu. Ang elemental rod na ito ay tila may napakalakas na kontrol sa lahat ng elemento. Kahit na ang kapangyarihan ng liwanag ng banal na anghel ay maaaring unti-unting maalis, kung gaano ito kalakas. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na habang nasa kamay niya ang Staff of Elements, ang kontrol ni Guyu sa mga elemento ay lubos na pinahusay. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Yuan Yahui, ang kanyang 5 metrong taas na katawan ay bumagsak sa buhawi, at dumiretso dito. Sumunod si Li Zengguo, sa tulong ng malaking figure ni Yuan Yahui King Kong Titan upang takpan ang sarili, lumiit ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan, at kontrolado ng kanyang martial spirit ang kanyang light element para hindi masyadong mabilis na mawala. Ang gininto ang liwanag sa mga mata ni Tang Wulan ay kumikislap, at ang tunog ng dagandong ng dragon sa kanyang katawan ay gumawa ng napakalakas na tunog, ang kanyang mga palad ay lumingon sa langit, ang gintong liwanag at anino ng dragon ay lumitaw sa kanyang harapan, at ang gintong dragon ay nanginginig sa kalangitan. Lumiwanag ang ika-4 na singsing ng espiritu ni Yuan Yahui, at bahagyang lumiit ang kanyang katawan, ngunit biglang naging malupit ang kanyang hininga. Ito ang pang-4 na espiritong kakayahan ng kanyang Titan Great Ape Martial Spirit, ang Troll Titan. Ang Troll Titan ay buong tapang na naglunsad ng singil. Ito ay isa pang ganap na banggaan sa pagitan ng dalawa pagkatapos ng huling engkwentro. Boom! Isang marahas na dagandong ang tumunog, at ang gintong dragon ay yumanig sa kalangitan at yumanig sa troll na si Titan. Noong nakaraang pagkakataon, tuluyang nawala si Tang Wulan.
Ngunit sa pagkakataong ito, bagamat sumuray-suray siya pabalik, hindi siya natangay. Si Yuan Yahui ay binugbog din at nahulog mula sa langit, huminto. Isang solidong asol na bowl ang apoy ang gumuhit ng arko, nilagpasan ng Yuan Yahui, at dumiretso sa Lezengyo. Sa oras na ito, kontrolado na ni Lezengyo ang banal na espada, naputol gamit ang isang espada, at nahati ang asol na bowl ang apoy. Ngunit napuno siya ng asol na apoy, at kinailangan niyang huminto, hindi magawang makipagtulungan kay Yuan Yahui. Ang labanan na ito, na kumakatawan sa pinakamalakas na kapangyarihang lumaban sa una at ikalawang baitang, ay pumasok sa isang puting mainit na estado mula pa sa simula. Biglang tumalon sa ere si Yuan Yahui, biglang nanliit ang katawan, talagang nagkusa siyang bawiin ang Troll Titan. Kaagad pagkatapos ay nagdilim ang lahat sa paligid. Ito ang unang kakayahan ng espiritu ng Fallen Angel Martial Arts, ang madilim na kalangitan. Kasabay nito, ang lahat ng gintong liwanag sa katawan ni Lezengyo ay nagtagpo. Sa madilim na kapaligiran, tahimik na naglaho. Ito. Pinigilan nila ang isa't isa sa dilim at liwanag, at gumamit ng Fallen Angel Martial Arts, hindi ba matatakot si Yuan na maapektuhan si Lezengyo? O mayroon silang anumang kooperasyon na magagamit? Ngunit habang nangyayari ito, mas mapagbantay si Tang Wulan. Ang bawat isa ay may masaganang praktikal na karanasan, at hindi maaaring walang layunin si Yuan Yahui. Ang Golden Spirit Ring ay lumipat sa Purple, ang ikatlong Spirit Ring ay nagradiated ng maraming liwanag, isang Golden Halo ang lumawak palabas na ang Tang Wulan ang sentro, at ang ikatlong Spirit Ability, ang Blue Silver Golden Light Array. Maliban sa kanya at kay Guyu na nakatayo sa gitna ng bilog, kung saan dumaan ang asol na pilak at gintong liwanag na hanay, ang kadiliman ay biglang naglaho na parang yelo at nyebe. Pagtanggal ng elemento. Madilim man o maliwanag, maaapektuhan ito ng pagbabalat ng mga elemento. Gayunpaman, ang mga blue, silver, at golden light array ay limitado sa saklaw, at imposibleng masakop ang buong game table. Tinatanggal lang nito ang lagkit ng madilim na kalangitan. Ang bola ng liwanag sa tuktok ng Staff of Elements sa kamay ni Guyu ay naging ginto, at isang gintong liwanag ang tumaas sa kalangitan. Sa pagpapalawak ng asol na pilak at gininto ang liwanag na array, lumitaw ang mga figure ni Yuan Yahui at Lezengyo. Sa sandaling ito, ang dalawa sa kanila ay gumawa ng isang kakaibang paggalaw. Sa kamay ni Lezengyo, ang banal na espada ay kumikinang na gininto ang liwanag, at sa kamay ni Yuan Yahui, ang Dark Magic Sword ay naglabas ng madilim na lilang liwanag. Itinaas din nilang dalawa ang kanilang mga espada sa kanilang mga palad sa itaas ng kanilang mga ulo at itinutok sila sa langit. Sabay na umalingaw sa stage ang malamyos na boses at ang malalalim na hiyawan. Yuan Yahui at Lezengyo ang bawat isa ay lumitaw sa likod ng isang malaking 5-meter high phantom. Ang multo sa likod ni Yuan Yahui ay itim, na may isang pares ng mga pakpak na nakabuka, puno ng kadiliman, habang ang multo sa likod ng Lezengyo ay ginto, na ang magkabilang pakpak ay nakabuka. Ang dalawa ay hindi tugma sa apoy at tubig, at natural silang nagtataboy. Ang ikatlong espiritong kakayahan ni Yuan Yahui ng nahulog na anghel, ang nahulog na anghel ay bumaba, at ang ikaapat na espiritu ng kakayahan ni Lezengyo, ang anghel ay bumaba. Sa pamamagitan ng pag-asa sa oras na napanalunan ng madilim na kalangitan, ang bawat isa sa kanila ay nagtaas ng kanilang martial arts sa sukdulan. Ang Demon Sword at ang Holy Sword ay kumikislap ng liwanag, kasing haba ng isang paa, at biglang umindayog sa direksyon ni Tang Wulan at Guyu. Golden at Purple, dalawang malalaking sword lights ang ipinanganak. Nagpanatili sila ng isang tiyak na distansya sa isa't isa, ngunit ang distansya na ito ay unti-unting lumiit kasama ng kanilang extension. Nang malapit na nilang marating ang Tang Wulan, bigla silang nag-overlap. Biglang, sa sandaling ang dilim at liwanag, dalawang nakakompres sa matinding puwersa ay nagbanggaan, isang nakakatakot na pagsabog ang lumitaw. Mula noong huling pagkatalo sa Martial Soul Fusion ni Tang Wulan at Guyu, natuto si Yuan Yahui mula sa sakit at pinag-isipang mabuti kung anong uri ng kapangyarihan ang maaaring gamitin upang labanan ang isa't isa. Sa huli, binuo nila ni Lezengyo ang trick na ito ng Light and Dark Sacred Sword. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang liwanag at kadiliman ay magkahiwalay. Ngunit ang kanilang mga banal na espada at magic sword ay binubuo ng sobrang puro liwanag at madilim na enerhiya. Bago sila magbanggaan, ang kanilang mga aura ay nakikisalamuha sa isa't isa. Sa pagdami ng pagdating ng mga anghel at pagdating ng mga nahulog na anghel, ang lakas ng pag-atake ng banal na espada at magic sword ay tumataas sa sukdulan, at pagkatapos ay umaasa sa sobrang siksik na liwanag at kadiliman upang magbanggaan sa isa't isa, umaasa sa lakas ng elemental na puwersa na magpapasabog sa isa't isa. Bilang resulta, isang malakas na kapangyarihan sa pag-atake na higit sa superposisyon ng kanilang personal na kapangyarihan ang sumabog. Ngayon ang unang pagkakataon na ipinakita ang banal na espada ng liwanag at kadiliman sa harap ng iba. Kahit na ito ay ang asol na pilak na gininto ang liwanag na hanay, sa sandaling iyon, maaari lamang nilang alisin ng bahagya ang kanilang elemental na kapangyarihan, ngunit hindi nito mapigilan ang kapangyarihan ng espadang ito. Nagniningning ang mga mata ni Yuan Yahui, at naisip niya sa sarili, gamitin ang iyong martial arts fusion technique,
maliban sa martial arts fusion technique na iyon, walang ibang kakayahan na makakahadlang sa ating liwanag at madilim na banal na espada. Maingat niyang pinag-aralan ang Shenlong transformation na ginamit ni Tang Wulan at Guyu noong nakaraan. Ang napakalakas at nakakatakot na lakas ng pag-atake ay nangangahulugan na tiyak na hindi sila magtatagal. Kung mas maaga nilang ilabas ang kanilang martial arts fusion skills, mas magiging advantage sila sa kompetisyong ito. Pagkatapos nilang gamitin ang Shenlong transformation, pagkatapos ay gamitin ang light at dark sword para harapin sila, at kumapit ng mas matagal, natural na matatalo nila sila. Ngunit sa sandaling ito, ang nakita ni Yuanan Yahui ay ang nagniningning na kaliskis sa katawan ni Tang Wulan, na parang mga kaliskis na parang salamin. Sa marahas na malaking pagsabog, ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang mga braso at ganap na pinrotektahan si Guyu sa kanyang likuran, tulad ng pagdanas niya ng suntok ng banal na espada ng liwanag at kadiliman. Ang liwanag sa kaliskis ng dragon sa buong katawan niya ay kumikislap ng husto, at si Tang Wulan ay naramdaman lamang na para siyang pumasok sa isang elemental na bagyo, at ang pakiramdam ng pagpunit na likha ng magkatuwang na pagtataboy ng nakakatakot na liwanag at madilim na puwersa ay tila napunit siya. Ang Golden Dragon Overlord ay kayang tiisin ang attack power ng 3 beses sa itaas na limitasyon ng kanyang defense power. Ngunit sa ilalim ng pagsabog ng maliwanag at madilim na banal na espada na ito, may pakiramdam na hindi niya ito matiis, na nagpapakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pag-atake. Ang dugo sa katawan ni Tang Wulan ay natupok sa napakabilis na bilis. Pero nagdikit lang ang ngipin niya para kumapit. Nahawakan ng gusto ang timing ng espada ng kalaban. Halos sa susunod na sandali ay tinangay ang madilim na kalangitan. Ang banal na espada ng liwanag at kadiliman ay pumutok sa harap ni Tang Wulan, at ang buong espasyo ay nag-iba-iba ng napakalakas na inilipat pa ni Guyu ang espasyo. Hindi magagamit. Kailangan mong harangan ito, hindi ka makaka-atres, nasa likod niya si Guyu. Sa mga kaliskis na umuugong sa buong paligid, nagngangalit si Tang Wulan, ang linya ng bituin ay kumikislap sa kanyang kanang kamay, at ang sandata ng labanan ay lumitaw, na binago ang isang grupo ng gininto ang liwanag sa kanyang dibdib, na lalong nagpapataas ng kanyang depensa. Ang buong proseso ng pagsabog ay tumagal ng ilang segundo. Karamihan sa mga damit ni Tang Wulan ay sira, ngunit hindi siya umatras. Isang nagagalit na dagandong ng dragon ang tumunog mula kay Tang Wulan, at marahas siyang humakbang pasulong. Kung mas malakas ang pag-atake na kinakalaban niya, mas maraming kapangyarihan ang makukuha ng Golden Dragon Overlord. Habang ginagawa niya ang hakbang na ito, isa pang gintong halo ang kumalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang natitirang elemental na bagyo na dulot ng pagsabog ay nawala kaagad. Sa pagkakataong ito, ang asul na pilak at gininto ang liwanag na hanay ay bumalot sa kabuuan sa ilalim ng pagtaas ng katawan ng Golden Dragon Overlord. Matuto sa isa't isa. Ang kapangyarihan ay tumaas ng geometriko. Sina Yuan Yahui at Le Zhengguo, na naglaslas ng espada, ay naramdamang walang laman ang kanilang mga katawan ng sabay. Ang banal na espada at magic sword sa kanilang mga kamay, pati na rin ang mga anghel at mga nahulog na anghel sa likod nila, ay nasira lahat sa isang iglap. Ang blue-silver-golden light array ay sumiklab sa isang iglap, at sa susunod na sandali, isang pilak na liwanag ang kumislap, isang figure ang lumitaw sa pagitan nila, ang baras ng elemento sa kanyang kamay ay tumama sa lupa, at ang liwanag na bola ay agad na lumitaw sa 4 na kulay ng asul, pula, at dilaw. Kaagad pagkatapos, sumabog ang isang elemental na bagyo. Ang mga katawan ni Le Zhengguo at Yuan Yahui ay sabay na itinapon sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihan ng elemental na bagyo. Mas magaling si Yuan Yahui, agad siyang lumipat sa sarili niyang Titan Great Ape Martial Spirit, lumawak ang katawan niya at nag-transform bilang King Kong Titan para labanan ang elemental na bagyo. Wala nang ganitong kakayahan si Le Zhengguo, isang Silver Moonlight ang kumislap, at siya ay direktang sinipsip palabas ng playing field ni Mr. Kai. Ang mukha ni Guyu ay lumubog na parang tubig, at ang elementong rod sa kanyang kamay ay nakaturo kay Yuan Yahui na nagpupumilit na labanan ang elemental na bagyo. Ang mga ball ang liwanag na kasing laki ng gilingang bato ay sumabog na parang kanyan. Blue Fireball, Blue Wind Ball, Spiked Ice Ball, Meteorite Earth Ball. Ang 4 na elemento ay patuloy na nagbabago at sumasabog, at ang bawat isa ay ilang metro lamang ang pagitan. Sa loob ng elemental na bagyo, hindi nakaiwas si Yuan Yahui. Sa katunayan, gustuhin man niyang umiwas ay hindi niya magawa. Inutusan ni Guyu ang bola ng mga elemento na ito na mabilis na durugan ang kanyang katawan gamit ang malakas na kapangyarihang pangkaisipan na higit pa sa kanyang mga kapantay. Oo, nagalit si Guyu. Karaniwan, hindi niya madaling ibigay ang lahat ng kanyang lakas dahil ayaw niyang pagtakpan ng liwanag ni Tang Wulan. Ngunit ngayon lang, nang kumislap siya at pinakawala ng elemental na bagyo, malinaw na nakita niya ang pamumula ng dugo mula sa sulok ng bibig ni Tang Wulan sa kabilang panig. Nasasaktan siya. Kahit na ang mga estudyante sa unang baitang klase ay talagang napagtanto ang katakutan ni Guyu sa oras na ito. Ang lakas ng pag-atake ng terorismo na sumabog mula sa bola ng liwanag ay talagang binombo si Yuan Yahui, na may napakalakas na kapangyarihan sa pagtatanggol, pabalik-balik sa entablado. Ang kanyang air cannon ay hindi lubos na nakaharang sa pag-atake ng mga elemental na bolang iyon.
Ang asul na bowl ang apoy ay mainit at ang air cannon ay napilipit at hindi ito napigilan. Ang bughaw na bola ng hangin, ang bagyo sa loob, ang air cannon ay napunit, at hindi pa rin ito mapigilan. Ang spiked hockey puck ay umiikot ng napakabilis, at ang air cannon ay nabasag, ngunit ito ay hindi pa rin mapigilan. Ang meteorite earth ball ay matatag at malakas, at ang air cannon ay maaari lamang antalahin ito at hindi maaaring sirain ito. Magagamit lang ni Yuanan Yahui ang malakas na offense iba at defensive na kapangyarihan ng King Kong Titan para basagin ang mga elemental na bola na ito, ngunit ang nakakatakot na elemental na kapangyarihan ay pumipigil sa kanya upang umatras muli at muli. Ito ay isang positibong pagsupil. Hindi na muling kumilos si Tang Wulan, kaya bakit hindi siya nagulat? Noon pa man ay alam na niya na si Guyu ay napakalakas, at alam niyang hindi siya dapat maging kalaban ni Guyu, ngunit hanggang sa oras na ito, nang sumiklab si Guyu ay nakita niya kung gaano siya kalayo mula sa Guyu. Sa kontrol ng 7 elemento, maaari siyang gumamit ng napakaraming taktika. Bukod dito, naramdaman ni Tang Wulan na kung ang kanyang asul na pilak at gininto ang liwanag na hanay ay ilapat kay Guyu, maaaring hindi ito magkaroon ng malaking epekto. Boom! Isa pang elemental na bola ang sumabog sa pira-piraso. Ang mukha ni Yuanan Yahui ay lumubog na parang tubig, hindi niya ginamit ang Troll Titan, ngunit umaasa sa kapangyarihan ng Titan at ng King Kong Titan para dalhin ito ng husto. Labanan para sa pagkonsumo. Sa katunayan, alam na niya na natalo sila sa larong ito. Nang dalhin ni Tang Wulan ang banal na espada ng liwanag at kadiliman ng harapan, natalo na sila. Ang pagsiklab pagkatapos ni Guyu ay hindi inaasahan, ngunit hindi lang siya aamin ng pagkatalo, lalaban siya sa lahat ng oras. Kung kaya niyang lumaban hanggang sa maubos ang soul power ni Guyu, siya at si Tang Wulan one-on-one, may pagkakataon pa na harapin ang nasugatan na si Tang Wulan. Siya ay isang kambal na kaluluwang militar, kaya dapat ay mas malakas siya kaysa sa espiritu ng kapangyarihan ni Guyu, at ang kanyang antas ng kapangyarihan ng espiritu ay dapat ding mas mataas kaysa kay Guyu. Matapos lumampas ang kapangyarihan ng espiritu sa ika-40 antas, ang bilis ng kanyang pag-promote ay nabawasan ng malaki. Nalampasan na niya ang ika-40 antas sa loob ng halos isang taon, at ngayon ay nasa 43 antas pa lamang siya, na itinuturing na mabilis sa paglilinang. Kakalusot lang ni Guyu, dapat 41 na. Ang kanyang elemental na tauhan ay ang pang-apat na kakayahan ng espiritu, at kasama ng patuloy na paglulunsad ng gayong malakas na pag-atake, ang pagkonsumo ay dapat na mas malaki kaysa sa kanya. 1, 2, 10, 20. Si Yuanan Yahui ay naipit na malapit sa gilid ng kompetisyon, ngunit ang elemental na bola na ipinadala ni Guyu ay parang continuum ng mga cannonball, at walang tanda ng paghinto. Paano naging napakalakas ng kanyang kaluluwa? Ito ay imposible. Nanlaki ang mga mata ni Yuanan Yahui. Nakarating na sa court ang matandang Kai sa mga oras na ito, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, alam niya kung ano ang nangyayari. Ang espiritong kapangyarihan ni Guyu ay dapat na hindi gaanong masigla kaysa kay Yuanan Yahui, ngunit ang kanyang martial soul ay kontrolado ng mga elemento. Ang pagkakaiba sa mga normal na Panginoon ng espiritu ay ang pagkontrol at paggamit ng mga elemento ay hindi lamang nauugnay sa kanyang sariling kapangyarihan ng espiritu, kundi pati na rin sa kanyang espiritu. May kaugnayan din ang puwersa. Tanging ang kapangyarihan ng pag-iisip ang maaaring makaakit at makakontrol sa mga elemento. Sa ganitong paraan, ang cultivation base ni Guyu ay ang superimposition ng spiritual power na may soul power. Ang kanyang mental na kapangyarihan ay mas mataas kaysa kay Yuanan Yahui, at ang kanyang patuloy na lakas sa pakikipaglaban ay magiging napakalakas kapag ang isa ay nagbabago at ang isa ay lumalaki. Boom! Yuanan Yahui nakasandal, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya umatras, kaya hindi na siya naka-atras. Kung atras siya, mahuhulog siya sa kompetisyon. Roar, siya ay bumigkas ng galit na dagandong sa langit, at sa wakas ay nagniningning ang pang-apat na spirit ring. Troll Titan. Lalong naging solid ang katawan, at nabasag ng isang suntok ang bola ng elemento. Ang air cannon ay tuloy-tuloy na pumutok, at sa wakas ay nagawa nitong harangin ang elemental na bola ni Guyu gamit ang surge of power. Ngunit sa sandaling ito, nakita niya si Tang Wulan, at ang nakangiting si Tang Wulan ay naglakad papunta sa gilid ni Guyu. Okay. Tinapik ni Tang Wulan si Guyu sa balikat. Nagtagpo ang liwanag ng Guyu elemental staff, sumulyap sa kanya, pagkatapos ay tumingin kay Yuan and Yahui, walang tunog. Huminto ang pag-atake. Bahagyang napabuntong hininga si Yuanan Yahui, talagang malakas ang troll na Titan, ngunit malaki rin ang konsumo. Sinulyapan niya si Tang Wulan, pagkatapos ay tumalikod at tumalun palabas ng kompetisyon. Nahati ang kinalabasan, 1 sa 2, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, na iligtas na ni Tang Wulan ang kanyang mukha. Agad na sumabog ang tagay mula sa auditorium sa unang baitang ng klase. Kung sasabihing mayroon pa ring tiyak na elemento ng swerte upang manalo sa kompetisyon sa unang baitang ng ikalawang baitang noong nakaraang taon, ngayon ay isang tunay na tagumpay. 2-on-2 laro, 2 panalo. Lalo na sa ikalawang laban ng squad leader, tuluyang natalo si Yuanan Yahui. Okay ka lang ba? Mahinang tanong ni Guyu kay Tang Wulan. Umiling si Tang Wulan, okay lang.
Ngayon lang, nagkaroon ng rush ng enerhiya at dugo, at mabuti na ngayon. Habang patuloy niyang sinisipsip ang asensya ng Golden Dragon King, ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili at kakayahan sa anti-strike ay bagong husay. Ang taong nalaslas ng Light and Dark Sacred Sword kanina ay talagang nasunog sa 5 inner circle, ngunit pagkaraan ng maikling panahon, ang dugo sa katawan ay natahimik. Bagamat medyo hindi pa rin komportable, wala nang malaking problema. Ano ang iyong mga kasanayan sa flashing? Si Lezengayo ay hindi nalulumbay sa pagkatalo sa laro, ngunit sa halip ay curious. Sa sandaling makaalis sina Tang Wulan at Guyu sa kompetisyon, tumabi siya. Siya at si Yuan Yahui ay maraming beses nang sinubukan ang kapangyarihan ng Divine Sword of Light and Darkness. Ito ay tiyak na isang pambihirang kapangyarihan. Kahit na ang Five-Ring Soul King ay hindi napigilan ang kanilang suntok mula sa harapan. Ngunit nagawa ni Tang Wulan na lumaban mag-isa, tiyak na ito ang tungkulin ng kanyang kakayahan sa kaluluwa. Ngumiti si Tang Wulan sa kanya, gusto mong malaman. Masiglang tumanggo si Lezengayo. Sinabi ni Tang Wulan, sasabihin ko sa iyo kung uulitin ko ang grado. Nanatili si Lezengayo, pag-uulit. Sa susunod na sandali ay naintindihan na niya. Kung uulitin mo mula sa ikalawang baitang, hindi ka ba magiging isang mag-aaral sa unang baitang? Hoy, okay lang ba kung hindi uulit ng college ang grade? Mapapatalsik ka kapag hindi ka nakapasa sa grade. Ang kanyang hindi nasisiyahang boses ay hindi marinig ni Tang Wulan, at sina Tang Wulan at Guyu ay nilamon ng mga nagyayabang na estudyante sa unang taon. Ang una, ikalawa at ikatlong baitang mga manlalaro ay matatapos. 3 one-on-one na laban, Yuan Yahui, Wu Saidua, at Ye Xinglan. 2 laban sa 2, sina Tang Wulan at Guyu. 7-7, pinuno ng koponan, Tang Wulan, representante ng pinuno ng koponan, Yuan Yahui, mga miyembro ng koponan, Guyu, Xi, Lezengayo, Xu Xiaoyan, Xu Lizi. Oras ng laro, sa susunod na Biyernes. Ang stimulus na natanggap ni Yuan Yahui ngayon ay medyo malaki pa rin, at ang pagkatalo kay Tang Wulan ay nasa pangalawang pwesto pa rin. Sa bagay, dahil minsan na siyang natalo, medyo psychologically prepared siya. Ang pinakanagulat at ikinagulat niya ay ang lakas ni Xi. Sina Duan Hanxiao at Ye Xingmo, bagamat hinuhusgahan mula sa kanilang aktwal na lakas, hindi sila dapat matalo ng labis. Gayunpaman, sa larong iyon, ganap na nakontrol ni na Xi at Xu Xiaoyan ang ritmo. Lalo na si Xi, sobrang laki ng improvement niya, bilis man o attack power, hindi na katulad ng dati. Lalo na nang pumutok ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake, naramdaman ni Yuan Yahui ang matinding pagbabante kahit na sa mga manunood. Siya ay naging napakalakas. Bakit ang bilis nilang umunlad sa unang baitang? Paniniwala. Kung alam ni Xi ang kanyang tanong, tiyak na sasagutin niya ang kanyang dalawang salita. Dahil mismo kay Yuan Yahui kaya siya desperado. Isa lang ang dahilan ng kanyang desperasyon. Gusto niyang abutin siya sa lakas, at gusto niya at karapat-dapat siya sa kanya. Okay ka lang ba talaga? Tinanong muli ni Guyu si Tang Wulan nang bumalik siya sa work-study dormitory area. Okay lang talaga, tingnan mo ang magaspang kong balat. Sa madaling salita, rest day bukas, pupunta ka na naman ba sa Spirit Pagoda? Tanong ni Tang Wulan kay Guyu. Oo. Wala nang iba, pumunta ka na lang para ipalaganap ang Spirit Tower para mag-practice. Tumanggo si Guyu. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, talagang malalim ang tinago mo. Hindi ko akalain na ganoon na pala kalakas ang lakas mo ngayon, at hindi mo ako kalaban. Kung nagsusumikap ka pa rin, palaki ng palaki ang agwat sa pagitan natin. Ngumiti si Guyu, ano ang inaalala mo? Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, nag-aalala ako na kung magiging kalaban tayo balang araw, bugbugin ka sa sahig para makahanap ng ngipin. Natigilan si Guyu, nanlabo saglit ang kanyang mga mata. Bagamat tumagal lamang ito ng ganoon kaikling panahon, nahuli pa rin ito ni Tang Wulan. Anong mali? Umiling si Guyu, okay lang. Ano ang plano mong gawin pagkatapos magpahinga? Sinabi ni Tang Wulan, maaari akong pumunta sa Tiandao City. Nakaipon ako ng isang bahagi ng mga espiritual na halwang metal na ginawa ko sa nakalipas na ilang buwan at ibinenta ang mga ito. Siya nga pala, bumili ako pabalik ng ilang mga bihirang metal. Makinig sa mga tagubili ni Uncle Master para sa pag-forging. Sasamahan kita. Umirap si Guyu. Ah, okay. Tiningnan siya ni Tang Wulan na may pagtataka. Simula nung second school year, hindi na talaga sila lumalabas ng magkasama. Ang lahat ay abala sa paglilinang, at halos walang libreng oras. Ngumiti si Guyu sa kanya, tumalikod at naglakad patungo sa kanyang dormitoryo. For more videos, please like, share and subscribe.